Kabanata 1331 hanggang 1340. Kabanata 1331, Bayan ng Daga. Biglang bumalot sa pasukan ng gate ng lungsod ang isang nakakakilabot na katahimikan. May kaluskos. Maya-maya pa ay may narinig akong tunog ng pag-angat ng mga nakatagong kahon ng armas. Dose-dose ng mga nakatagong kahon ng armas ang agad na nakatutok kina Julius Reed at Lillian Thompson. Ang natitirang 9 na miyembro ng ruta, puno ng takot at puot. Paano mo nagawang patayin ang Centurion? May sumigaw sa mahinang boses, pagod na akong mabuhay. Napatay ang Centurion, na nagdulot sa kanila ng isang sitwasyon na walang ulo. Walang problema kung mamatay ang isang pinuno. Sa Swimming City, ang pagkamatay ng isang opisyal sa labanan ay nagpapahiwatig ng kawalang kakayahan. Kung sino mang nasasakupan ang may kakayahan ang papalit sa kanya. Huwag kang magmadali. Bahagyang umangat ang mga labi ni Julius Reed, ipapadala kita pababa para samahan siya. Habang nagsasalita siya, hinawakan ng kanyang kanang kamay ang hawakan ng espada at sumigaw ng malakas, "Pato!" Instikong yumoko si Lillian Thompson. Sa loob ng maraming siglo, nakabuo siya ng isang nakakondisyong reflex. Kung uutusan siya ng Panginoon na yumoko, hindi siya kailanman tatayo. Mag-slash. Sa espada mula sa impyerno, isang maputlang asol na apoy sa ilalim ang nagliliyab. Patayin mo siya. Swoosh! Sus Mariosep, may nagpagana sa mekanismo. Ngunit nang tumama ang palaso sa apoy, agad itong naging singaw. Sumisirit. Isang tama ng espada. Dalawang espada. Pagsapit ng ikatlong hampas, isang tumpok na abo na lamang ang natira sa lupa. Kumalabog. Bumalik sa kaluban nito ang espadang may buto sa kamay ni Julius Reed. Hinailan niya pataas si Lillian Thompson at tumingin sa mga nanonood, "Ano ang tinitingnan ninyo, hindi pa ba kayo nakakita ng pagpatay dati?" Pagkatapos ng sigaw ni Julius Reed, sa unang pagkakataon ay nagpakita ng takot ang mga walang ekspresyong mukha ng mga naroon. Karaniwan ang mga pagpatay. Ilang minuto lang ang nakalipas, hindi ba't pinatay ng matandang babae ang swordsman na iyon? Pero, ang lantaran na pagpatay sa isang grupo mula sa 9 na ruta sa tarangkahan ng Swimming City, hindi ba't isang walang ingat na katapangan iyon? Ito ang lungsod ng paglangoy. Kahit na ang 9 na ruta ay kabilang lamang sa pinakamababang antas ng 3 mas mababang ruta, hindi ito dapat paglaruan ng iba. Hindi naman sa hindi pa nasira ang 9 na ruta dati, pero ang mga iyon ay galing sa mga mahuhusay na eksperto. Ano ang mga kredensyal na taglay ng binata na ito? Bilisan mo, ipaalam mo kay Commander Marsh. Mahinang bulong ng isang tao. Kung tungkol naman sa kakahuyan, seryoso ang ekspresyon ng matandang babae, mahigpit na nakahawak sa kanyang tungkod ang kanang kamay. Anong klaseng pinagmulan mayroon ang batang ito? Nang ahas na patayin ang mga tao sa 9 na ruta, at gawin ito ng may katiyakan, ang kalaban ay dapat na makabuluhan. Mag-imbestiga ka. Bantayan mo siyang mabuti, sabi niya sa isang cyclops sa likuran niya. Mabuti ang paningin mo, huwag mo siyang kalimutang sundan. Huwag kang mag-alala, Lola. Mabilis na naglaho sa kakahuyan ang mga cyclope na nagngangalang mabuting paningin. Kuwit, malaki ang Swimming City sa loob, pero mas malaki pa sa labas. Hindi lahat ay makakarating sa lungsod. At kahit na makapasok ang isa sa lungsod, wala nang paraan para mabuhay. Sa halip, sa labas ng lungsod, lahat ay maaaring dumaan. Napapaligiran ang Swimming City ng 6 na bayan. Ang pinakamalapit sa gate ng lungsod ay ang Rat Town. Matapos magtanong-tanong, nalaman ni Julius Reed na mahigpit na sarado ang mga tarangkahan ng lungsod at malamang na bukas na lamang magbubukas. Dinala niya lang si Lillian Thompson sa Rat Town para maghanap ng hotel. Ang tinatawag na hotel ay maaaring mas maganda ng kaunti kaysa sa isang maliit na guest house sa county. Pero sa labas ng Swimming City, walang may pakialam doon. Sa loob ng lungsod nakatira ang mga mayayaman. Maraming mga lugar na nagsasabing 5-star hotel sa labas ng mundo ang hindi man lang kayang pantayan ang mga hotel sa loob ng Swimming City. Malinaw na naaalala ni Julius Reed na noong huling beses na nanatili siya sa lungsod, sa isang silid lamang ay may 7 katulong. Responsable sa pagtulog ng magkasama, pagbibihis, paghuhugas ng mukha, pagluluto. Kayang gawin ng mga katulong ang kahit ano kapag kinakailangan. Kapag hindi kailangan, luluhod ang mga katulong sa harap ng kama hanggang sa umalis ang bisita.
Kung nasiyahan ang bisita, maaari na nilang piliing isama siya. Hindi ito may dagdag na bayad. Kung ang babaeng nakipagrelasyon sa panauhin ay hindi dinala palayo, kamatayan na lang ang naghihintay sa kanya. Swimming City Hotel, na tinitiyak na malinis ang bawat babaeng nakikita at nahahawakan ng mga bisita. Dito, walang mga patakaran at walang pagkatao. Lungsod ng Langoyan, isang madilim na paraiso. Lungsod ng Diablo, puro itim ang ilaw na pumapasok dito. Wala pang 20 minuto ang kanilang paglalakad sa kalsada, at may nakasalubong silang kakaibang mga tao. Sa wakas, nakarating sila sa bayan ng daga. Pagtingala nila, nakita nila ang isang malaking karatula. Isa itong kinakalawang na piraso ng bakal, na nakaunat sa ibabaw ng kalsada. May ipininta itong daga, isang maitim at matabang daga. Tila may kinakagat ang daga. Habang papalapit at tinitigan ng malapitan ni Lillian Thompson, namutla ang mukha niya. Kinakagat ng daga ang ulo ng tao. Bagamat naglaho na ang palatandaan ng bayan ng daga dahil sa hangin at sikat ng araw, kinasusuklaman pa rin ni Lillian Thompson ang malatunay na ulo ng tao. Masasanay ka rin, nakakaawa ang antas ng sibilisasyon dito. Tinapik ni Julius Reed ang balikat ni Lillian Thompson, itinaas ang kamay at itinuro ang unahan, kumuha muna tayo ng makakain, pagkatapos ay maghanap ng mapagpahingahan. Maaari tayong pumasok sa lungsod bukas. Hindi ako gutom. Naisip ni Lillian Thompson ang nakakasukang imahe sa karatula ng Rat Town, paano siya magkakaroon ng gana kumain. Halatang gutom, pero itinatanggi pa rin. Ang karaniwang walang takot na si Lillian Thompson ay biglang nakaramdam ng takot sa Swimming City. Dahil nabuhay siya ng daan-daang taon, inakala niyang nakita na niya ang lahat. Ngunit sa hindi inaasahan, ang buong Swimming City, kasama na ang mga kakaibang taong iyon at ang nakapandidiring karatulang ito, ay pawang nagpabalisa sa kanya. Kung nasa labas lang iyon, malamang ay hinugot na niya ang kanyang espada at hiniwa ang lalamunan ng matandang babaeng kanina pa nagtatanong sa kanya. Pero dito, sa harap ng lahat ng uri ng kakaibang tao sa paligid, nakaramdam siya ng pag-aalala. Huwag kang mag-alala, medyo disente naman ang pagkain sa Rat Town. Ngumiti si Julius Reed ng may katiyakan, kung hindi ka takot magutom, pwede tayong maglakad-lakad. Panginoon ko, kakapatay mo lang ng mga tao mula sa 9 na distrito, hindi ka ba natatakot sa kanilang paghihiganti? O, kung mabubunyag ang iyong pagkakakilanlan, maaari itong magdulot ng gulo sa mga tao ng Swimming City. Hindi nagdadalawang isip si Lillian Thompson kung kakain ba o hindi, sa halip ay nag-aalala siya na baka mabunyag nila ang kanilang mga pagkakakilanlan. Binago ni Julius Reed ang kanyang mukha, para lang maiwasan ang pagpansin. Ngayong hayagang tinaga na niya ang mga tauhan ng pinuno ng Swimming City, kung sakaling matuklasan. Ito ang Swimming City. Itinuro ni Julius Reed ang lupa, ang mukha ay may paghamak. Dito, kahit patayin mo pa ang Hagan Marsh, hindi iyon malaking bagay. Ang mga tao sa Swimming City ay hindi madaling matakot, sanay na sila rito. Pagkatapos magsalita, na parang nag-aalalang hindi siya paniwalaan ni Lillian Thompson, tumayo si Julius Reed sa karamihan at sumigaw ng malakas, nakapatay ako ng mga tao mula sa 9 na distrito. Ang sigaw na ito ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Lillian Thompson hanggang sa kanyang lalamunan. Nabaliw na ba siya? Hindi ba siya natatakot na magdala ng kapahamakan sa sarili niya? Isang lalaking walang karanasan, marahil ang unang beses niya sa Swimming City. Nakapatay pa nga ako ng isang chili arch, dapat pa bang ipagmalaki iyon? Basura. Nagangat ng tingin ang lahat sa kanya, nagmumura ng mahina at binigyan siya ng tingin na parang naaawa sa hanggal. Kita mo, ibinuka ni Julius Reed ang kanyang mga kamay, habang nakangiti, sa Swimming City, walang malaking bagay. Nag-alinlangan si Lillian Thompson, ngunit natural lamang na may sariling mga plano ang banal na Panginoon, at siya, na isang simpleng alipin lamang, ay wala sa posisyon para magtanong. Naglakad ang dalawa sa pangunahing kalye ng Rat Town, kung saan-saan man sila tumingin, may iba't ibang rustiko at nakakatakot na mga gusali. Ang buong Rat Town ay itinuturing na isang kaparangan. Sa mga lansangan, nagkalat ang mga daga kahit saan. Ngunit ang mga daga na ito ay hindi takot sa tao, dahan-dahan silang naglakad.
Habang dumadaan sa isang tindahan, bahagyang sumangot si Lillian Thompson, at nagsimulang kumulo ang kanyang sikmura. Gutom. Nang marinig ang ingay, pumasok si Julius Reed sa tindahan. Tuloy kayo, siguradong magugutom kayo. Noong una ay walang gana si Lillian Thompson, pero sadyang nakakaakit ang amoy. Madilim ang ilaw sa tindahan, at puno ng mantika ang mga mesa. Pero puno ito ng mga tao. Nakahanap si Julius Reed ng mesa sa sulok at naupo kasama si Lillian Thompson, naghihintay na dumating ang isang serbidor. Pagpasok pa lang nila, sumunod agad ang isang grupo ng mga taong nakasuot ng puting damit. Matapos suriin ng pinuno ang lugar at walang makitang upuan, direktang lumapit siya sa isa sa mga mesa. Doon, may isang taong nakaupo sa isang maluwang na bilog na mesa. Ikaw, maliga ka, hampas. Inihampas ng lalaking nakaputi ang kanyang mahabang espada sa mesa, habang nakatingin sa taong nasa harap niya na animoy isang monghe. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1332 multo na boss. Mukha siyang monghe dahil lang sa kalbo siya. Dahil sa distansya, at mga sagabal mula sa mga ilaw at iba pang mga parokyano, tanging kalbo lamang ang nakita ni Julius Reed sa karamihan. Nang banta ng isang lalaki, ang kalbong lalaki ay hindi nagpakita ng anumang reaksyon. Nagpatuloy siya sa pagkain at pag-inom na parang walang nangyari. Apo, bulag ka ba? Ito ang ikapitong ruta, Chili Arch, makapangyarihang ginoonggaw. Hindi ka ba tatakbo agad? Mabilis na pumalibot ang iba pang mga lalaking nakaputi. Tila nag-aalala sila sa pagpapakita ng masamang imahe o baka naman nasa magandang mood sila ngayon. Ang grupo ng mga lalaking nakaputi na nagsasabing taga 7th route ay hindi agad gumamit ng karahasan. Sa halip, sinimulan nilang pilitin si Apo. Ngunit patuloy pa rin sa pag-inom at pagkain si Apo na parang wala siyang naririnig. Bulag, bingi, malamig na sumanghal ang lalaking kilala bilang Chili Arch, si Mr. Gao, dahil nagkukunwari siyang bingi at pipi. Hilahin mo muna siya palabas at putulin ang dila niya, para samahan mo ako sa pag-inom. Naiintindihan ko. Malakas na hinawakan ng isa sa mga lalaking nakaputi ang balikat ni Apo matapos matanggap ang utos. Kahit anong pilit niya, hindi gumalaw si Apo. Para siyang napako sa upuan. Tulong. Sumenyas ang Chili Arch, at agad na pinalibutan ng apat na lalaki si Apo. Gayunpaman, kahit gaano pa kahirap ang gawin ng apat, hindi nila napigilan si Apo. Tadterin mo siya. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng karamihan, ang ikapitong ruta ay nagmukhang mga tanga, dahilan upang mawalan ng malay ang Chili Arch. Swoosh! Susmariosep! Sa likod ni Apo, isang lalaking nakaputi ang bumunot ng kanyang espada, at marahas na tinaga. Putok! Pagkahawak niya ng espada, biglang hinampas ni Apo na umiinom ang mesa. Tumalbog pataas ang malaking mangkok ng alak. Pumutok. Tamang-tama ang tama ng talam sa mangkok ng alak. Pinamanhid ng napakalaking puwersa ang palso ng may hawak nito at siya ay natisod, halos matambas sa lupa. Sa sandaling iyon, si Apo, na hindi pa tumatayo, ay biglang iniunat ang kanyang kanang kamay. Marahang tinapik ng gitnang daliri niya ang kalahati ng mangkok. Paf! Palihis na guhit tuldok-tuldok-tuldok. Ang basag na mangkok, na parang may mga mata, ay direktang tumama sa lalamunan ng apat na lalaki. At hinawakan ng kanang kamay ni Apo ang kabilang kalahati ng basag na mangkok at marahas itong itinulak paarap. Hihi! Napasinghap ang Chili Arch sa malamig na hangin, nakatayo lang, hindi nangangahas na gumalaw. Ang talas-talas na gilid ng mangkok, ngayon ay hinihiwa na sa kanyang leeg. Unti-unting tumutulo ang dugo palabas. Nang umalis ka ng bahay ngayon, bakit hindi ka pumili ng mas magandang oras? Si Apo, na hindi nagsalita mula noon, ay sa wakas ay nagsalita. Ikaw, sino ka? Hindi gumawa ng anumang banta ang Chili Arch. Sa Swimming City, walang saysay ang mga banta. Maliban na lang sa pagiging katatawanan. Mga taong pinagbabantaan ng matatalas na armas at nag-aabala pa ring manakot. Hindi karapat-dapat manatili sa Swimming City. Isa lang akong taong umiinom, pero sinira mo ang mood ko, muling wika ni Apo, at sa puntong ito, sa wakas ay napagtanto ni Julius Reed na may mali. Ang boses na ito, bakit parang pamilyar? Brazen Beaumont. Mahinang bulong ni Julius Reed.
Kung tama ang pagkakatanda niya, ito ang boses ng mage ng Thunderpeak Hall na si Brazen Beaumont. Pero bakit naman nasa Swimming City si Brazen Beaumont? Kasama kaya niya si Isabella Worm? Ako, si Commander Cook ng 7th Route, ay kumukuha ng mga mahuhusay na individual. Ginoo, dahil sa iyong kahangahangang kakayahan, bakit hindi? Manatili ka ba sa grupo ng mga walang kwentang basura na katulad mo? Umiling si Brazen Beaumont na may paghamak, nakakadiri ito para sa akin. Medyo naging nakakatakot ang kapaligiran. Ibinaba ng mga kumakain ang kanilang mga mangkok at chopstick, lahat ay naghihintay upang makita kung paano magpapatuloy ang drama. Ang Bayan ng Daga, ang punong himpilan ng ikapitong ruta. Ang tatlong mas mababang ruta ay maaari lamang manatili sa labas ng lungsod. Kabilang sa mga ito, ang 9th route ay nasa Pantalan at Cowtown. Habang ang ikapitong ruta ay kumokontrol sa Bayan ng Daga, Pormasayo ng Tigre, Bayan ng Koneho. Kung tungkol naman sa Bayan ng Ahas at Bayan ng Kabayo, sila ay pinamumunuan ng natitirang ruta. Bagamat posible ang lahat sa Swimming City, ang lantaran na pakikipaglaban gamit ang 7th route sa Rat Town ay hindi talaga isang matalinong hakbang. Swoosh! Sus Mariosep! Nang medyo tensyon na ang paligid, isang maliit na kutsilyo ang sumulpat mula sa labas ng pinto. Mabilis na hinugot ni Brazen Beaumont ang kutsilyong pangkarne mula sa kanyang baywang at marahas na hiniwa paarap. Kumalabog. Lumilipad ang mga kislap sa lahat ng dako. Isang maliit na kutsilyo ang nahulog sa lupa, na ngayon ay mapurol na. Kapatid na ito, pwede mo bang iligtas ang chili arch ko sa ikapitong ruta? Isang matalino at mahinang boses ang nagmula sa labas. Palusot lang, talagang hindi tapat. Mabagsik na winalis ni Brazen Beaumont ang kanyang mangkok na porselana, na hiniwa ang lalamunan ng chili arch. Damyugaw ng husto ang chili arch, bumagsak sa lupa at di nagtagal ay tumahimik. Buntong hininga. Sa labas, isang buntong hininga ang narinig. Pagkatapos, isang lalaking nakasuot ng puti, may pamaypay na parang balahibo at mukhang iskolar ang pumasok. Hukom Davis, may sumigaw. Biglang naging nakakatakot ang atmosfera sa silid. Itinabi ni Brazen Beaumont ang kanyang butcher knife at naupo muli sa mesa. Gayunpaman, ang mesa ay puno na ng dugo. Pero wala siyang pakialam, at direktang sumigaw, "Waiter, magdala ka ng mangkok." Medyo masinsinan ang industriya ng serbisyo sa Swimming City. Dahil sa pera, handa silang gawin ang lahat. Uminom ka. Ang lalaking kilala bilang Judge Davises, si Scott Davis, na may hawak na puting pamaypay, ay nakaupo sa tapat ni Brazen Beaumont. Kumaway din siya sa waiter, "Magdagdag ka ng mangkok para sa akin." Ang mga taong mula sa labas ng Swimming City ay maaaring maging magulo, ngunit ang mga lokal ay hindi nangangahas na maging pabaya sa harap ni Scott Davis. Ito ang paborito ng 7th Route Commander. At hindi rin malakas ang kakayahan ng may-ari ng restaurant. Maya-maya, 2 mangkok ang inilapag sa mesa. "Uminom ka." Kinuha ni Scott Davis ang pitchel, pinuno ang isang mangkok para sa kanyang sarili, at ang isa pa para kay Brazen Beaumont. Sa anong dahilan? Hindi nahiya si Brazen Beaumont bagkus ay buong kumpiyansang tumingin sa kabilang panig. "Papaalisin na kita." Inilagay ni Scott Davis ang pamaypay na papel sa mesa, nakangiti, "Kung papatayin ko ang aking 7th Route Chili Arch, ulo mo lang ang makukuha ko kapalit nito." Pagkatapos magsalita, itinaas niya ang kanyang mangkok. "Kung hindi ako pumatay, hindi mo ba ako pinatay?" Bahagyang ngumiti si Brazen Beaumont, habang itinataas din ang kanyang mangkok. "Papatayin ka pa rin." Tinapal ni Scott Davis ang mukha niya gamit ang manggas niya at ininom ang alak ng isang lagok lang. "Kaya, kinailangan ko siyang patayin." Uminom din ng malalim si Brazen Beaumont at pinunasan ang kanyang bibig at sinabing, "May hinihila lang akong pababain." "Nakakatuwa ka, ayaw talaga kitang patayin." Dahan-daang kinuha ni Scott Davis ang pamaypay na papel na nasa mesa at unti-unting binuklat ito. Sa loob ng restaurant, wala nang kumakain. Hindi mabilang na mga matang nakatitig kay Scott Davis at sa kalbong lalaki. Ang sayaw ng mga tagahanga ni Judge Davis ay kahangahangang elegante noong pumapatay. Pero bago pa niya tuluyang mabuksan ang pamaypay, kumuha si Brazen Beaumont ng isang token mula sa kanyang dibdib at malakas itong inihampas sa mesa. "Wala kang karapatan na patayin ako." Pagkatapos sabihin ito,
Kinuha ni Brizan Beaumont ang pitchel at uminom ng malalim. At biglang dumilim ang mukha ni Scott Davis. Dahan-dahan ding binuklat ang pamaypay na papel na hawak niya. Kung gusto mo akong patayin, tanungin mo muna ang commander ng ikapitong ruta mo. Itinabi ni Brizan Beaumont ang token at naglakad palayo. At si Scott Davis ay naupo sa mesa, hindi makatayo ng matagal. Pagkatapos ng mahabang panahon, Beaumontong hininga siya. Sayang. Sa wakas, isinara ni Scott Davis ang bentilador at lumabas ng restaurant. Mukhang may alam na ang kalbong lalaking iyon. Habang pinapanood ang dalawa na umalis, mahinang bumulong si Lillian Thompson. Ang iskolar na lalaking nakaputi ay isa ng lokal na makapangyarihan, ngunit kahit na nakaharap sa token, hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Nakakatuwa naman, nakipagkita na pala ang 7th route sa tauhan ni Ghost Boss. Umiling ang waiter, lumapit kina Julius Reed at Lillian Thompson, ano ang gusto niyong orderin? Matapos umorder ng casual, tumingin si Julius Reed sa waiter at nagtanong, kaka-rating ko lang sa mahalagang lugar na ito, narinig ko lang na binanggit mo ang Ghost Boss, walang masama, sa tingin ko mas mabuting huwag mo siyang pukawin. Ang pinakamaimpluwensyang tao sa Swimming City Ghost Market, ang Ghost 7. Pagtatapos ng waiter, humuhuni ng isang himig at tumalikod na. Mukhang walang kinalaman sa kanya ang mga pagpatay dito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1333, Pagkalason. Multo 7, alam na alam siya ni Julius Reed. Noong una niya lang narinig ang Ghost Boss saka lang niya nalaman na medyo hindi pamilyar ang terminong iyon. Sa mga regular na araw, tinutukoy niya si Multo 7 bilang taong limpang. Dahil ang Ghost 7 ay naglalakad ng pilay. Hindi inaasahan, nasangkot si Brizan Beaumont sa Ghost 7. Dahil dito, mas lalong nagiging interesante ang mga bagay-bagay, sabi ni Julius Reed habang natatawang umiiling. Dahil sa kakayahan ni Brizan Beaumont, hindi siya kwalipikadong makipagtagpo sa Ghost 7. Pero ngayon, hindi lang niya kilala si Ghost 7, mayroon pa siyang token galing dito. Iisa lang ang maaaring ibig sabihin ng sitwasyong iyon. Si Isabella Worm ay nakipag-date na sa Ghost 7. Kapag nasangkot na sa Ghost Market, maituturing na ni Isabella Worm na kalahati ng Swimming City ang nasa kanyang sarili. Gustuhin man niyang imbestigahan ang mga nabibigong vein holder o gumawa ng ibang bagay, magiging madali ito para sa kanya. Napakalakas ba ng Ghost 7? Tanong ni Lillian Thompson, isang baguhan at walang alam sa mga nangyayari sa Swimming City. Gayunpaman, nang makita ang iskolar na nakaputi na papasok na puno ng nakamamatay na enerhiya, ngunit nagpipigil pa rin sa pagkilos, halatang nag-iingat siya. At kung titingnan ang kilos ng ibang mga bisita sa restaurant, tila malaki ang respeto nila sa iskolar. Sa Swimming City, nariyan ang Ghost Market. Ang Ghost Market ang pinakamalaking lugar ng kalakalan kung saan walang sino man ang kumukwestiyon sa pinagmulan ng mga kalakal. Kapag naibenta na, kahit ang orihinal na may-ari ay walang karapatang bawiin ang mga ito. Ito ang mga patakaran ng Ghost Market. Pagkatapos umalis ng iskolar na nakaputi, nagpatuloy sa pagkain ang mga bisita, ang ilan ay nag-uusap pa rin tungkol sa kamakailang pangyayari, habang ang iba ay tumayo at umalis. Hindi pa dumarating ang pagkain ni Julius Reed, kaya casual siyang nakipagkwentuhan kay Lillian Thompson. Malaki ba ang kapangyarihan ng Ghost Market na ito? Tanong ni Lillian Thompson, habang nakikita ang mga nakaputi at iniisip ang binanggit ni Julius Reed tungkol sa siyam na ruta na namamahala sa Swimming City, na nagmumungkahi ng napakalaking kapangyarihan. Sa buong kasaysayan, ang mga mangangalakal ay naging mas mahina. Maaaring mayaman sila ngunit mapapanatili lamang nila ang kanilang katayuan sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihang namamahala. Kaya ba ni Ghost 7, isang simpleng boss ng Ghost Market, na makipagkompetensya sa mga pinuno ng Swimming City? Ang Ghost Market ang sentro ng Swimming City. Kung wala ang Ghost Market, hindi magiging ganito ang Swimming City. Dumadagsa ang mga tao mula sa iba't ibang panig sa Swimming City dahil walang mga batas dito. Malaya silang makapaglalaban ng pera at makakabili ng kahit anong gusto nila. Tumingin-tingin si Julius Reed sa paligid at napansin niyang karamihan sa mga tao sa restaurant ay taga-ibang bayan. Kadalasan, karamihan ay mga taga-Swimming City, pero ngayon ay tila may kakaiba. Napaka-abnormal.
Kung wala ang ghost market, ang swimming city ay parang pagkawala ng kaluluwa nito. Kung gayon, tiyak na bababa at mamamatay ang swimming city sa loob ng 10 taon, casual niyang sabi habang biglang napunta ang tingin sa isang cyclops, at ngumiti siya, na sinasabing, kaya, ang Ghost 7 ay may mataas na katayuan sa swimming city. Bukod pa rito, napapaligiran ng maraming eksperto, lalo na ang purong lakas, hindi siya natatakot sa mga liga. Ang mga taong makakagawa ng mga patakaran ay hindi kailanman simple. Habang nakatingin si Julius Reed sa Cyclops, nakatingin din sa kanya ang Cyclops. Nagtagpo ang mga mata. Saglit lang, mabilis na iniwas ng Cyclops ang kanyang tingin. Anong problema? Napansin ni Lillian Thompson si Julius Reed na nakatingin sa hindi kalayuan, iniisip na may problema. Isang langaw lang, aayusin ko yan maya-maya. Bahagyang sumando si Julius Reed habang nagkataong dinala ng server ang mga pagkain at tsaa, at inilapag ito sa mesa. Maliwanag at malinis ang putahe, at ang pagkain mismo ay kaakit-akit sa kulay at amoy. Kabaligtaran ng husto sa mamantikang mesa. Si Lillian Thompson, na gutom na, ay nahaharap na ngayon sa masasarap na pagkain at hindi napigilan ang tukso. Kinuha niya ang kanyang chopsticks at sinimulang kainin ng sarap ang kanyang kinakain. Hoy, kailangan mo ba ng pabor? Hindi nagmadaling kumain si Julius Reed, sa halip ay pinigilan niya ang servidor, at inilabas ang isang itim at simpleng pera mula sa kanyang bulsa. Nagningning ang mga mata ng server, Ulong, boss, may order ba? Pera ito ng swimming city. Matigas na mga asset. Napakahalaga. Ang maliit na pirasong ito palang ay nagkakahalaga na ng $100,000. Bago pumunta sa swimming city, partikular na inayos ni Julius Reed ang isang tao para makipagpalitan sa kanya ng pera ng swimming city. Kung wala ito, magiging mahirap ang pagpasok sa lungsod. Hindi sapat ang sabihing mahirap maglakad. Nakikita mo ba si Cyclops? Dumukot si Julius Reed ng isang maliit na supot ng pulbos mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa tagapagsilbi, ihalo mo ito sa kanyang pagkain. Ito, nag-alangan ang server. Bagamat malaki ang halaga ng isang piraso ng swimming city currency, kahit karaniwan ang kamatayan dito, kung itutuloy pa rin ng amo ang bagay na ito, madali siyang mapapahamak. Natutokso sa pera, pero dapat may buhay din ang isang tao para gastusin ito, tama ba? Mga pampawala ng lagnat, nakita ni Julius Reed ang pag-aalala ng kabilang panig at isinilid ang swimming city currency kasama ang pulbos dito, kung talagang nagdulot ito ng kamatayan, masasabi mong ako iyon. Sige, may tiwala ako sayo. Nang marinig ito ng waiter, sapilitang uminom din siya ng pampakalma para sa kanyang sarili. At least nangako sila, di ba? Pera ng lungsod ng Langgo yan. Kapag may nakasalubong na mga baguhan, maaari itong ibenta muli sa 5 beses na mas mataas na presyo. Isang taon, may nagbenta ng isang piraso ng swimming city currency sa halagang $1,000,000 ng US. Sa huli, pinatay ang mayamang mamimiling iyon. Siyempre, mahirap para sa mamamatay tao na umalis sa lugar na ito maliban na lang kung eksperto sila. Ang mga eksperto at ordinaryong tao sa swimming city ay may ganap na magkakaibang karanasan. Masarap. Pagkaalis ng waiter, napabuntong hininga si Lillian Thompson at Ulong ng malabo, ang sarap naman. Tila nagmamadaling kumain, hindi niya maiwasang suminok. Maghintay ka hanggang sa makapasok ka sa lungsod, saka mo malalaman kung ano ang tunay na kasalanan. Hindi ginalaw ni Julius Reed ang kanyang mga chopstick. Hindi siya nagugutom. Panginoon ko, ang pulbos na ibinigay mo kanina lang. Kahit na nakatuon lamang sa pagkain si Lillian Thompson, walang nakaligtaan ang kanyang mga mata, pinagmamasdan ang lahat ng mabuti. Pulbos ng libo-libong sugat. Walang pakialam na sabi ni Julius Reed. Sinusubukan mo bang pilitin na matuklasan ang utak sa likod nito? Muling nawalan ng gana si Lillian Thompson. Pulbos na libong sugat. Medyo malupit yan. Kapag nakain ito ng isang tao, ang kanilang katawan ay magiging sugat, at ito ay lubhang nakakahawa. Pero kung mag-iingat, hindi ito madaling mahawa. Itong Cyclops na ito, 9 sa 10, ang lalaki ng matandang babae. Kinuha ni Julius Reed ang isang tasa ng tsaa, iinom na sana, ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. May lason doon.
Nagkataon namang nakaramdam din ng uhaw si Lillian Thompson kaya kinuha niya ang kanyang tasa ng tsaa para uminom. Lason, tahimik na ibuhos mo. Mahinahong paalala sa kanya ni Julius Reed nang hindi binabago ang ekspresyon ng mukha. Nang marinig ito, hindi man lang tumigil si Lillian Thompson sa mga kilos, itinaas lang niya ang kabilang kamay niya para takpan ang mukha niya. Mukhang umiinom siya ng tsaa, pero natapon na ang tsaa sa lupa. At nagkunwari si Julius Reed na parang walang nangyari, diretsyong ininom ang tsaa. Nang maramdaman niya ang lasa nito ay sa kanya ito nakilala. Ito ay soft bone powder. Hindi nakamamatay, ngunit ginagawa nitong lubos na mahina ang isang tao. Tila gustong pagnakawan siya ng taong naglason nito. Maaari ba itong isang tindahan ng mga itim? Pero mukhang hindi naman talaga. Lumipat ang tingin ni Julius Reed sa malayo, at nang makita niyang umiinom ng alak ang mga Cyclops, dahan-dahan siyang naglakad palapit. Anong ginagawa mo? Nakita siya ng mga Cyclop na paparating kaya't mabilis nilang ibinaba ang kanyang inumin, at nagtanong ng may pag-aalala, sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Dumampot si Julius Reed ng chopstick at marahas itong itinusok sa mesa. Kumalabog. Agad na tumagos ang chopstick sa mesa. Sabihin mo sa taong nasa likod mo na mag-ingat. Umalis ka. Nagyelo ang mukha ni Julius Reed. Baliw ka. Kumabog ng malakas ang puso ng Cyclops, at kahit na nagmura siya, tumakbo pa rin siya ng mas mabilis pa sa kuneho. Pagkaalis niya, tumayo si Julius Reed. Nakakailang hakbang pa lang siya nang bigla siyang bumagsak sa lupa. Kasabay nito, sa di kalayuan, humiga rin si Lillian Thompson sa mesa. Tila walang malay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1334, Ampun na Anak. Ang pagkahimatay ng bisita ay tiyak na hindi mabuti para sa isang restoran. Bagamat karaniwan ang mga away sa kalye sa Swimming City, bawal pa rin ang pagpapatakbo ng isang makulimlim na establishmento. Sa isang iglap, ibinaba ng mga bisita ang kanilang mga chopstick. Isa-isa silang tumayo para umalis. Kahit na mahimatay ang isa, hindi niya dapat gawin iyon sa tindahan. Sa labas, baka maswerte pa rin sila. Pero sa pagkahimatay sa loob ng tindahan, halos siguradong malas nila. Ang dating mataong restoran ay biglang nawalan ng tao. Grabe walang laman. Nang makita ito, nakaramdam ng matinding sakit ang may-ari. Pero wala pa ring nakakabayad ng kanilang mga bayarin. Isa pa, maaaring masira ng insidenteng ito ang kanyang reputasyon. Mula ngayon, mga bagong dating na lamang ang maaasahan niya, nakikita lamang ng kaawa-awang halaga. Wala siyang ibang nagawa kundi ang tahimik na bumantong hininga. Pagkaalis ng mga bisita, agad na isinara ng isang waiter ang pinto. Tila nag-aalala na baka hindi ito sapat na ligtas, binuhat niya ang mesa gamit ang magkabilang kamay at inilagay ang mga ito sa pasukan. Ang kanyang lakas ay malayong-malayo sa pangkaraniwan. Tapos na. Matapos sipin ng ilang beses ang mga mesa para matiyak na matatag ang mga ito, tinawag ng waiter ang ikalawang palapag. Samantala, ang may-ari ng tindahan, nanginginig, ay naglakad sa likod ng counter na may mukhang takot. Hindi nagtagal noon, kasabay ng sunod-sunod na yabag pababa ng hagdan. Isang grupo ng mga lalaking nakabalabal ang dahan-daang naglakad pababa mula sa ikalawang palapag. Ang lalaking nangunguna sa kanila ay nakakuyom ang mga kamay sa likod, habang may nakasabit na jade pendant sa kanyang baywang. Ang jade pendant ay may siyam na karakter, na sumisimbolo sa ikapitong ruta. Magaling. Dahil nasa loob ng bahay, ang pinuno, sa kakaibang paraan, ay hinubad ang kanyang sombrerong kawayan at ibinaba ang kanyang maskara para ipakita ang kanyang may balbas na mukha. Gayunpaman, pinanatili ng iba pang mga miyembro ng 7th Route ang kanilang mahiwagang anyo. Ang pagkakaroon ng karangalan na maglingkod sa beteng ay isang pribilehiyo ng isang mapagpakumbabang taong ito. Mabilis na lumapit ang waiter, yumoko at nagkamot. Ang pagtatrabaho para sa ikapitong ruta ay palaging may dalang ilang mga benepisyo. Kung makakasali ang isa sa ikapitong ruta, siguradong liliko siya sa pinakamataas na antas. Mabuti naman, malaking gantimpala ang ibinibigay ng aking Panginoon. Ngumiti ang lalaking may balbas habang hawak ang ulo ng waiter. Napangiwi ang waiter sa sakit ngunit pinilit niyang magpakita ng masayang ekspresyon. Hindi nang ahas humingi ng gantimpala ang mapagpakumbabang ito, tama lang ang maglingkod sa beteng. Mabuti,
Napakabuti. Tumango ang lalaking may balbas, habang marahas na hinahawakan ang buhok ng waiter, kung walang iaalok ang Panginoon sa iyo, tiyak na magiging kasiraan ito ng iyong katapatan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, bigla siyang bumunot ng mahabang kutsilyo mula sa kanyang baywang. Ipapadala ka ng matandang lalaki sa langit, paano kung ganoon? Tumawa ng malakas ang lalaking may balbas, at nagpatuloy. Baiting, itong mapagpakumbabang. Kumalabog. Hiniwa ng mahabang kutsilyo ang leeg ng waiter at itinusok sa mesa. Parang isang magkakarne na kinakatay ang manok, pinuputol nito ng malinis ang ulo. Sandaling nagpumiglas ang katawan ng waiter bago nakabuka ang kanyang mga kamay at tuluyang bumagsak sa sahig. Ang pera ng Swimming City na ibinigay ni Julius Reed ay nalaglag din at napuno ng dugo. Sa huli, hindi na niya ito naranasan pa. At ang kanyang ulo ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng malaking lalaki. Umungol. Itinaas ng mga sundalo ng 7th Route ang kanilang mga armas, sabay hiyawan ng malakas. Ang pinakaayaw ko sa mga ganyang tampalasan. Dinilaan ng lalaking may balbas ang dugong natalsikan sa kanyang mga labi at inihagis ang ulo patungo sa may-ari ng restaurant. Kumalabog. Tumama ang ulo sa pader, nag-iwan ng bakas ng dugo bago gamulong sa paanan ng may-ari. Nang makita ang ulo ng waiter, na nagpapakita pa rin ng mga senyales ng buhay, bumagsak ang may-ari sa lupa sa takot. Teritoryo ng Rat Town ng 7th Route. Ngayon, dahil hindi sinasadyang napatay ang inyong lingkod, natural lang na dapat ay may kabayaran, hinugot ng lalaking may balbas ang 2 Swimming City currencies mula sa kanyang dibdib at inihampas ang mga ito sa counter. Hindi na kailangan. Ang may-ari, na namumutla na sa takot, ay hindi nang ahas na abutin ang pera. Kumalabog. Tinadtad ng lalaking may balbas ang kutsilyo sa pader sa likod ng may-ari, tumagos ang talam sa sementadong pader ng mga 3 sentimetro. Ang talas ng talam, at ang lakas ng lalaki, ay malinaw na kakilakilabot. Sabi ko kunin mo. Tatanggapin ko. Dahil sa takot, nagmadaling kunin ng may-ari ang 2 Swimming City currencies. Ang mga mata niya, wala ng buhay. Basura. Mura ng lalaking may balbas ng malalim, habang naglalakad patungo kay Julius Reed. Kung hindi lang dahil sa pagiging nasa Rat Town, malamang ay agad na niyang tinaga ang walang kwentang may-ari na ito. Ngunit ang Rat Town ay teritoryo ng 7th Route, at regular na nagbabayad ang mga may-ari ng negosyo ng mga bayarin sa serbisyo papunta sa 7th Route. Pera lang talaga para sa proteksyon. Pero sa totoo lang, hindi naman para sa wala ang bayad. Kung may magdudulot ng gulo sa Rat Town, tiyak na darating ang mga tauhan ng 7th Route para ayusin ito. Dahil sa maselang sitwasyon sa iba't ibang grupo nitong mga nakaraang araw, ayaw ng manggulo ni Big Beard at kusang loob na nagbabayad ng 2 Swimming City currencies para mapanatili ang kapayapaan. Kung hindi lang dahil sa gwapo ng babaeng yan, malamang gumamit na ako agad ng malakas na lason at pinatay ko kayong lahat. Si Big Beard, hawak ang isang mahabang sable na may bahid ng dugo, ay tumayo sa harap ni Julius Reed, dahan-daang itinaas ito, huwag kang magmadali, pagkatapos naming magsaya ng aking mga kapatid kasama ang iyong asawa, ipapadala ko siya pababa upang makipag-ugnayan muli sa iyo. Pagkatapos sabihin iyon, ang mahabang sable na hawak niya ay lumipad sa ere. Mabilis na paglaslas pababa, kumalabog, pero nagkataon. Nang pupugutan na sana siya ng ulo ng steel saber, mabilis na gamulong si Julius Reed. Dumaan ang talam ng espada sa kanyang ulo, tumarak sa lupa, at nagdulot ng apoy. Mga kapatid, mag-ingat kayo. Nabigla si Big Beard at agad na napagtanto na siya ay nilinlang. Pilit niyang sinubukang bunutin ang mahabang sable gamit ang kanang kamay niya. Ngunit si Julius Reed, na tila walang malay noon, ay biglang iniunat ang kanyang kanang binti. Perpektong nakulong ang mahabang sable sa ilalim ng kanyang paa. Big Beard, wala ka talagang katwiran. Pagod lang ang nararamdaman ko, pero gusto mo pa akong patayin. Habang sinusuportahan ni Julius Reed ang kanyang ulo gamit ang kanyang kanang kamay, tumingin siya kay Big Beard ng may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, kung hindi lang dahil sa aking liwanag, baka pinugutan mo na talaga ako ng ulo. Ikaw. Inilaan ni Big Beard ang lahat ng kanyang lakas, ngunit hindi gumalaw ang steel saber. Halika. Dahil sa kawalan ng pag-asa,
Tanging ang nagawa niya lang ay sumigaw para sa mga tagasunod niya sa likuran. Hindi mo ako matalo, kaya ka humihingi ng tulong. Naglabas ng kaunting lakas si Julius Reed, at biglang tumayo. Para ka talagang batang nasa elementarya. Hampas. Pagkatapos niyang magsalita, sinampal niya ito. Nanlaki ang mga mata ni Big Beard, gusto sanang umiwas, ngunit huli na ang lahat. Ang sampal, na parang lakas ng 1,000 Jun, ay direktang nagpa-atres sa kanya, habang umaagos ang sariwang dugo mula sa gilid ng kanyang bibig. Nagdilim ang kanyang paningin, at nanuyo ang kanyang mga tainga. Oy, Sus Mariosep! Itinaas ni Julius Reed ang steel saber mula sa pagkakahawak ni Big Beard gamit ang kanyang kanang kamay. Ang sable, nang makawala mula sa lupa, ay mabilis na sumugod. 3 bangkay ang bumagsak sa lupa. Malinis at mahusay. Ang galing naman ng sable na yan. Nang hindi binibigyan ng oras ang mga magnanakaw na huminga, tumalon si Julius Reed, ang kanyang mga paa ay tumama sa 2 alipores ng 9th route. Nabasag ang mga tadyang. Pareho silang namatay agad. Pagkatapos, bago pa makabawi ang mga natitirang tagasunod, inihagis niya ang steel saber ng paatras. Pagkito sa buhay ng mga huling ilan. Ikaw, mabuting tao, sana'y maging maawain ka. Lumuhad si Big Beard sa isang tuhod, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, ang mga matang puno ng takot, bulag ako. Masyadong malakas ang lalaking nasa harap niya. Hindi niya namalaya na parang mga aso na pinagpapatay ang mga tagasunod niya. Nagkalat ang mga bangkay sa lupa. At ang babaeng iyon, ay dumaan din na may kaaya-ayang ngiti, habang binubunot ang isang bakal na talam mula sa kanyang ibabang binti habang dinadala. Kaya narinig ko, gusto mo akong matulog. Si Lillian Thompson, habang iniikot ang matalas na talam sa kanyang mga kamay, ay umupo sa harap ni Big Beard na may nakakairitang ngiti, napakalibog mo, di ba? Puchi, bago pa makapag-react si Big Beard. Tumagos ang kutsilyo sa katawan niya. Parang manok na kumakawe pagkatapos hiwain ang ulo. Sus Mariosep, huminga si Big Beard ng malamig na hangin, ang kanyang mga mata ay namumugto na parang mga kampana na tanso. Nagkulay din ng atay ang mukha niya. Malalaking butil ng pawis ang tumulo mula sa kanyang ulo, ngunit hindi niya ito napansin. Awa, hindi na mamalayan, patuloy na nagmamakaawa si Big Beard. Hindi matiis ang sakit, isang hampas lang ay sapat na para mapigilan kahit ang isang yunoko na mapatalsik. Naghalo ang dugo at pawis at walang tigil ang pagtulo. Bigyan mo ako ng dahilan para hindi ka patayin. Tumalikod si Julius Reed, kinuha ang steel saber ni Big Beard, at tumayo sa ibabaw niya, kung hindi mo kaya, pauuwiin na kita. Nang inig si Big Beard, dali-daling tumangala, at nauutaw na sinabi, ako ang ampon ni Hagan Marsh, kung patatawarin mo ako, lahat ng mga nakaraang hinaing ay malilimutan. Pagkasabi niya noon, dali-dali niyang kinalas ang jade pendant sa kanyang baywang, nanginginig na iniabot ito gamit ang mga kamay na may bahid ng dugo, ito ang patunay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1335, ang panganay na anak na lalaki. May ampon na anak si Hagan Marsh, na alam naman ni Julius Reed. Kadalasan, ang mga pinunong may ganitong katangiang militar ay tumatanggap ng ilang mga ampon na anak upang pagtibayin ang kanilang pamamahala. At hindi lamang iilan. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay ang walang kwentang lalaking ito na may malaking balbas sa harap niya ay isa palang ampon na anak ng 9th Route Commander. Kaya, ikaw ang ampon na anak ni Commander Marsh. Itinapon ni Julius Reed ang kanyang kutsilyong bakal, ikinabot ang jade pendant, at pagkatapos, habang nakangiti, tinulungan siyang tumayo. Sus Mariosep, napangiwi sa sakit ang lalaking may malaking balbas ngunit tiniis niya ito habang dahan-daang tumatayo. Patuloy siyang nagpasalamat, salamat sa awa na hindi mo ako pinatay. Pagbalik ko, ipapaliwanag ko ang lahat sa aking ama-amahan at lilinawin ang ating hindi pagkakaunawaan. Total, ano naman ang iilang alipores? Hindi ba't daan-daan ang namamatay bawat ruta sa Swimming City bawat taon? Kahit na sinabi niya iyon, nasa ibang lugar ang mga iniisip niya. Sa pagkakataong ito, sinamahan niya ang Hagan Marsh papuntang lungsod para sa isang pulong, at dahil wala siyang magawa, nagpasya siyang maglibot sa mga labas ng lungsod. Umaasang makahanap ng magagandang babae na mahuhuli at madudumihan.
Ngunit halos kalahating oras pa lamang sa kanyang paglalakad, nakatanggap siya ng balita na ang kanyang mga tauhan ay napatay na. Matapos magtanong sa daan, natagpuan niya sa wakas ang dalawang ito sa Rat Town. Bagamat malakas ang lalaking may makapal na balbas, hindi siya hanggal. Para walang kahirap-hirap na mapatay ang kanyang mga piling tauhan, dapat ay pambihira ang kalaban. Kaya, pumasok siya sa restaurant sa pamamagitan ng pinto sa likod at inayos ang paglalagay ng lason sa pagkain sa waiter. Balak niyang gumamit ng nakamamatay na lason, iyong tipong agad na nakakamatay. Ngunit nang mapunta ang mga mata niya kay Lillian Thompson, pumasok sa isip niya ang masasamang bagay. Ngayon tingnan mo siya. Hindi niya nagawang halikan ang babae, pero siya ang nadungisan. Imposibleng tiisin ng lalaking may makapal na balbas ang ganito kalaking kahihiyan at kahihiyan. Hayaan mo lang siya, at ang mga puwersa ng Ninth Route ay darating agad. Pagkatapos, kakaponin nila ang lalaki bago aipakin sa mga aso. Ang babae ay itatapon sa kampo ng hukbo, upang dungisan hanggang sa mamatay. Kasabay ng mga iniisip na ito, isang ngiti ang sumilay sa mukha ng lalaking may makapal na balbas. Pero ang ngiting iyon ay agad na napalitan ng matinding lungkot. Ang sakit ay masyadong matindi. Alam mo ba kung anong numerong ampon kang anak ni Commander Marsh? Tiyak na alam ni Julius Reed ang iniisip nito. Ngunit masayang nagtanong pa rin, para sa pagkikita sa hinaharap. Ako, napaigik ang mga ngipin ng lalaking may makapal na balbas sa sakit, ang kanyang noo ay puno ng malamig na pawis. Ako ang ikapitong ampon na anak ni Commander Marsh, ang pangalan ko ay Delaney. Naiintindihan ko. Tumanggaw si Julius Reed at biglang sumipa palabas ng malakas. Matalino. Ang lalaking may makapal na balbas ay lumipad na parang bola ng soccer, bumangga sa dingding ng restaurant. Niyanig ng kanyang mabigat na katawan ang buong gusali. Pagkatapos, dahan-dahan siyang dumulas pababa sa pader. Patay. Isang malaking kabog ang nabuwal sa kanyang dibdib. Wala akong nakita. Nanlaki ang mga mata ng may-ari ng restaurant habang nagtataka siyang nagtago sa isang sulok. Hindi ako mabuting tao. Dahan-daang lumapit si Julius Reed at yumuko sa harap ng may-ari, hindi rin ako santo. Alam kong kung may magtatanong sa iyo, tiyak na sasabihin mo. Pagkatapos sabihin ito, nanginig ang katawan ng may-ari. Kung ang ika-9 o ika-7 ruta ang kakatok sa pinto, tiyak na ibubuhos niya ang lahat ng hindi nagtatago ng kahit isang detalye. Ako, namutla ang mukha ng may-ari, sinusubukang magsalita para ipagtanggol ang sarili, ngunit wala siyang maisip na dahilan. Sa malupit na mundong ito, ang mga santo ay nakatadhana na hindi mabuhay ng matagal. Isang pilak na karayom ang mahiwagang lumitaw sa pagitan ng mga daliri ni Julius Reed. Bukod pa riyan, alam mo naman noong nilason ako ng waiter. Sa totoo lang, kasabwat ka niya. Swoosh! Sus Mariosep, tinusok ng karayom ang laman. Nakatagilid ang ulo ng boss, at kalahati ng katawan niya ay nakasandal sa pader. Naging blunt ka ang kanyang tingin. Sa loob ng 10 araw, mababaliw ka ng husto. Pagkatapos ng 10 araw, gagaling ka na parang walang nangyari. Tumayo si Julius Reed at tumingin sa may-ari ng restaurant, na nagsimulang maglaway, nang nakangiti, ang hindi kita patayin ay dahil sa kahihiyan ko. Ang mga taong katulad mo ay hindi man lang sulit sa aking pagsisikap. Pagkatapos magsalita, hinaplos niya ang jade pendant sa kanyang kamay, pagkatapos ay tumingin sa mga bangkay sa lupa, linisin ninyo ang lugar, at magpalat kayo ng mga balat kayo ng Ninth Route. Sumama kayo sa akin sa kanilang pangunahing kampo. Nagnanakaw mula sa bibig ng tigre. Hindi natakot si Lillian Thompson, sa halip, mas lalo siyang natuwa. Ang dugo ay palaging pumupukaw ng pinakaunang mga pagnanasa sa mga tao. Hayop din ang mga tao, at nasisiyahan silang pumatay. Tigre, parang mga asong kakatayin. Lumapit si Julius Reed sa gripo, nilinis ang mga mantsa ng dugo sa jade pendant, at pagkatapos ay sinabit ito sa kanyang baywang ng may dignidad. Kung alam ko lang, dapat pala isinama ko na si Gabriel Abernathy, sabi niya, habang hinahawakan ang maskara sa mukha niya sa harap ng salamin, at hindi mapigil ang mapabuntong hininga. Kapag magkasama sila, lagi niyang nakikitang nakakainis si Gabriel Abernathy. Palaging nagdadadaldal, madalas siyang pinapagalitan dahil sa pagiging bimbo. Pero ngayong magkalayo na sila,
Napagtanto niya na mas magiging komportable siya kapag kasama niya ang babaeng iyon. Kung isuot lang niya ang mukha ni Big Beard, maaari siyang makapasok sa teritoryo ng 9th Route ng Lantaran at Lantaran. Ngayon ay kinailangan niyang magsuot ng sirang sombrero. At gumamit ng itim na belo para takpan ang kanyang gwapong mukha. Mabuti na lang at palihim ang kasuotan ng ika-9 na ruta. Kung katulad ito ng ika-7 ruta, na tanging puting robe na linan lang ang suot, mas magiging abala ito. Pag-alis niya, nakapalit na si Lillian Thompson ng kapote na dayami, na may sombrerong korteng kono sa kanyang ulo. Kung titingnan mo siya ng mabuti, wala siyang pinagkaiba sa mga ordinaryong tauhan ng 9th Route. Medyo nakakakumbinsi. Tumanggaw si Julius Reed sa kasiyahan at isinuot din ang korteng kono na sombrero. Kasabay nito, itinago niya ang kanyang impyerno sword sa loob ng kanyang damit, habang ang bakal na kutsilyo ni Big Beard ay nakasabit sa kanyang baywang. Bago umalis ng restaurant, isinabot muna nila ang karatolang sarado. Sa ganitong paraan, walang sino man ang makakatuklas ng kahit ano sa maikling panahon. Total, may mga matitigas na mesa na nakaharang sa pinto mula sa loob. Madaling magtanong tungkol sa kampo ng 9th Route, alam ng lahat sa Swimming City na ang pangunahing base nito ay nakaset up sa Bulltown. Ngunit nang marating ng dalawa ang pasukan ng Rat Town, nakarinig sila ng malakas na sigaw mula sa likuran. Tumigil ka! Hindi pinansin ni Julius Reed ang tawag at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa pasukan ng Rat Town. Maya-maya, may narinig akong ugong ng makina ng kotse mula sa likuran. Tumili, isang itim na sedan ang mabilis na dumaan. At pagkatapos, nagpark ito sa mismong harap nila. Pinalibutan ni na Julius Reed ng mga nakatagong kahon ng armas ang mga 12 lalaking nakaputi mula sa ika-7 ruta. Itinulak pabukas ang pinto ng kotse. Lumabas ang isang binata na nakasuot ng sunglasses. Taga saan ka? Hindi nakasuot ng kasuotan ng 7th Route ang binata kundi nakasuot ng puting terno na may nakasabit na bulaklak sa kanyang dibdib. Tila wala siyang ordinaryong katayuan. Ika-9 na ruta, tugon ni Julius Reed. Parang hindi ko alam na taga ika-9 na ruta ka. Tinanggal ng binata ang kanyang salaming pang-araw, ang mga kamay ay nakasuksok sa kanyang mga bulsa, habang sinusuri si Julius Reed. Kaninong tauhan ka? Hindi mo ba alam na ang Rat Town ay nasasakupan ng ika-7 ruta? Naiintindihan mo ba ang mga patakaran? Maaari ko bang itanong kung sino ka? Tanong muli ni Julius Reed. Sabihin mo sa kanya kung sino ako. Lumingon ang binata, ang mukha ay nakangiti sa pagmamalaki. Bulag ka siguro. Hindi mo nakikilala ang anak ng dakilang commander ng ika-7 ruta. Isang matandang lalaki na nakaputi ang humakbang paarap, at mapangot siyang pinagalitan, kayong mga walang muwang na hayop ng ika-9 na ruta, ibang usapan ang pagpunta sa ating bayan ng daga, kundi ang masaktan ang batang Panginoon. Pagkatapos magsalita, dahan-daang lumapit ang matandang lalaki sa binata, yumuko nang nakakuyom ang mga kamao, at magalang na nagtanong, Panginoon, paano natin haharapin ang dalawang ito? Dahil kilala ni Commander Marsh ang aking ama, hayaan mo silang mabuhay ng ganito. Baliin mo ang kanilang mga binti at pabalaykan sila, mahinang sanggal ng binata at ikinumpas ang kanyang kamay, na buong tapang na pumasok sa aking bayan ng daga ng ganito, ngayong buwan, ikaw ang una. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at naupo sa loob ng sedan. Ibinaba niya ang bintana. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1336, Ipakita. Bata, ang swerte mo. Maganda ang mood ng ating binata ngayon, iniligtas ang buhay ng aso mo. Pinisil ng matandang nakaputi ang kanyang lumalangit-ngit na mga kamao, humakbang pasulong, ngunit pagkatapos, kasabay ng isang masamang ngiti, binawi ito. Kung sakaling lumabas na binyo bully ni Shane Hamilton kayong dalawang nakababata, saan ko ilalagay ang mukha ko? Ikinumpas ng nakatatanda ang kanyang kamay, at dalawang payat na lalaki ang humakbang papalapit mula sa kanyang likuran. Mga alagad ko, tulungan ninyo ang inyong Panginoon na turuan ng leksyon ang bulag na hanggal na ito. Masdan ninyong mabuti, guro. Ang dalawang lalaki, pangit ang mukha, may taas na mga 1 metro at 80 sentimetro, ay mukhang tumitimbang lamang ng mga 90 kilo. Sabik nilang hinimas ang kanilang mga kamay, tila sabik na magpakita ng magandang palabas. Sa loob ng itim na limousine,
Ang nagpapakilalang batang Panginoon ay kumuha ng sigarilyo mula sa kanyang dibdib, habang ang matandang nakaputi ay agad na lumingon at yumuko upang kumuha ng lighter. Bilisan mo, may date ang Panginoong ito ngayon kay Binibining Lotes. Kung magtatagal ka ng matagal, nagpapakita ito ng kawalan ng konsiderasyon sa panig ng Panginoong ito. Isinuot muli ng binata ang kanyang sunglasses at dahan-daang humitit ng sigarilyo. Atake. Sa utos ng matanda, sumugod ang dalawang payat na lalaki na parang mga gutom na lobo, isa mula sa kaliwa at isa mula sa kanan. Swoosh! Sus Mariosep! Hinugot ni Julius Reed ang kanyang bakal na espada mula sa kanyang baywang, ang kanyang figure ay mabilis na lumabas na parang multo. At pagkatapos, pabalik sa kaluban nito. Kumabog. Bumagsak ang dalawang lalaki sa lupa, habang umaagos ang dugo mula sa kanilang mga lalamunan. Protektahan ang batang Panginoon. Lumubog ang puso ng matanda, at agad na namutla ang kanyang mukha. May paparating na problema. Bagamat kasing husay ng mga pader na putik bilang suporta ang dalawa niyang disipulo, ang kanilang mga kasanayan ay higit na nakahihigit sa mga ordinaryong tao. Kahit sa 7th route, maaari pa rin silang makipagtabla sa sinumang mas mababa sa ranggo ng centurion. Kung magsasanib puwersa sila, maaari pa nilang mapabagsak ang isang chili arch. Ngunit laban sa dalawang tulisan mula sa ika-9 na ruta, hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong lumaban bago sila naging mga bangkay. Hindi siya ordinaryong kalaban. Kumawala ka. Kakapwesto pa lamang ng mga gwardya na nakaputi sa harap ng batang Panginoon ng isang galit na sumpa ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng kotse. Hinaharangan mo ang paningin ko sa palabas. Sa loob ng kotse. Ang batang Panginoon, na may tabako sa kanyang bibig, ay pinagmasdan si Julius Reed ng may walang pakialam na tingin. Shane, ang lalaking ito ay kawili-wili. Huwag mo siyang patayin, hulihin mo siya at ipadala sa aking arena ng pakikipaglaban sa mga halimaw ngayong gabi. Gusto kong makita kung kaya niyang labanan ang malaking elepante na aking pinalaki. Nagbibiro ka, binata. Kahit may mga kasanayan ang karaniwang taong ito, kapag nakapasok na siya, malamang ay tatapakan siya ng malubha ng iyong savage elephant. Nagsalita ang matanda na nakaputi ng may pabirong ngiti. Ang savage elephant, isang nilalang na pinalaki ng commander ng batang Panginoon ng ika-7 ruta. Mabangis sa ugali at kahanga-hanga sa lakas sa pakikipaglaban. Ang hindi mapag-aalinlangan ng kampyon ng tunay na arena ng pakikipaglaban ng mga hayop. Hindi pa kasama rito ang mga tigre at leon, maging ang ilang eksperto sa pakikipaglaban na itinapon doon ay niyurakan ng walang pagbubukod. Ngunit ang payo ng matanda ay higit na para ipaghiganti ang kanyang mga alagad. Halika rito. Sa loob ng kotse, sinenyasan ng batang Panginoon na nakasuot ng puting Amerikana ang matanda. Binibining Ginoo, bago pa man mawala ang ngiti ng matanda, ang tabako ng binata ay idinidiin na ng husto sa mukha niya. Kapag sinabihan kita na gawin ang isang bagay, nang ahas ka bang makipagtalo sa akin? Pagkatapos magsalita, kumunot ang noo ng binata, itinapon ang sigarilyo, at walang pakialam na tinapik ang mukha ng matanda. Ginoong Shane, gawin mo ang sinasabi ko. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko. Lumingon si Shane Hamilton, ang kanyang mapang-ipong ngiti ay agad na nawala, napalitan ng galit. Narinig mo ba ang binata? Ngayong gabi, ikaw ang magiging hapunan ng mabangis na elepante. Pagkasabi niyan, huminga siya ng malalim, at nagsimulang mamaga ang kanyang katawan. Ang taas niya na 1.6 metro ay biglang tumaas hanggang 2.30 metro. Pumutok. Nagsimulang mapunit ang damit ng matanda, na nagpapakita ng tansong balat niya sa ilalim. Ito ang natatanging galaw ni Shane Hamilton, bihirang gamitin sa mga ordinaryong pagkakataon. Nag-alab ang kanyang galit ngayon, kaya ipinakita niya ang kanyang mga kakayahan. Bukod pa riyan, natatakot siya sa isang hindi inaasahang pangyayari. Bam! Tunog. Buong lakas na yamakap si Shane Hamilton, dahilan para manginig ang lupa. Magaling, Ginoong Shane. Nagsimulang maghiyawan ang mga alipores mula sa 7th route. Laruin mo na lang. Sa kabila ng kanyang pagiging pabaya, ang ngiti sa mukha ni Shane Hamilton ay nagpatunay na nasisiyahan siya sa pambabola. Sino ba naman ang hindi gustong pinupuri dahil sa pagiging magaling? Bam! Tunog. Isa na namang tadyak. Mas lalong naging masigla si Shane Hamilton sa kanyang pagpapakita.
Mabuti, nagsimulang maghiyawan ang mga tao. Sa isang suntok lang, ang lakas ko ay kasing lakas ng 1,000 libra. Pagkatapos niyang sabihin iyon, huminga ulit siya ng malalim. Tumaas pa ng 3 bahagi ang katawan niya. Bakit hindi ka nalang sumuko? Nakatingin siya mula sa itaas at itinuro si Julius Reed, kung kikilos ako, mamamatay ka o kaya'y lumpo. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Julius Reed. Tahimik lang na pinapanood si Shane Hamilton na nagpapasikat. Ang mga ganitong uri ng panlilinlang, napakarami na niyang nakita. Doon sa North Sea, may isang taong tumaas ng 10 metro sa ere, hawak ang isang tungkod na bakal na tumitimbang ng 1,000 libra. At hindi ba't siya'y tinapakan sa putik mula sa langit? Natatakot kang tanga. Nang makitang hindi tumutugon si Julius Reed, bahagyang kumunot ang kilay ng matanda, at sinabi niya sa mabigat na tono, "Young Master, gagawa ako ng paraan para harapin ang matigas ang ulong hanggal na ito. Mag-ingat ka." Naghahanap ako. Muling hinubad ng binata na nakaputing suot ang kanyang salaming pang-araw, puno ng pananabik ang mukha. Ha! Kasabay ng isang malakas na sigaw, humakbang si Shane Hamilton para maunahan si Julius Reed. Halos 3 metro ang taas, para siyang isang maliit na puno. Paglubog ng araw, kainin mo itong pagkain ng matandang lalaki. Matalino. Bago pa niya matapos ang sasabihin niya, isang mabilis na sipa ang pinakawalan ni Julius Reed. Diretso sa dibdib niya. Lumayas ka. Bam! Tunog. Parang isang mabigat na bomba ang bumangga sa itim na sedan na 3 metro ang taas na si Shane Hamilton. Beep 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 beep. Agad na tumalikod ang sasakyan, lumipad ng 7 o 8 metro ang layo, habang tumutunog ng malakas ang alarma. Halos nahati ang buong sasakyan, at malubhang nabago ang hugis ng harap at likuran. Si Shane Hamilton, sa kabilang banda, ay bumalik sa kanyang orihinal na laki at humiga sa lupa, mas humihinga palabas kaysa sa loob. Bilisan mo, iligtas mo ang iyong master. Natigilan ang mga tao mula sa 7th route sa kinatatayuan nila, pero agad din silang natauhan at tumakbo papunta sa sedan. Kinailangan ng buong lakas ng isang grupo ng mga tao para mailabas ang binata sa kotse. Sa puntong ito, ang binata ay nasa kaawa-awang kalagayan, ang kanyang noo ay may sugat na 1 pulgada ang haba, at patuloy na umaagos ang dugo sa kanyang medyo sira-sirang suot. Batang guro, sampal. Sumampal ng malakas ang binata, hinihingal, at sinabing, "Mga walang kwentang tao." Pagkatapos magsalita, dinampot niya ang isang kahon ng mga nakatagong armas at tinutok kay Shane Hamilton na nasa lupa, na hindi pa patay, at nagsimulang bumaril. Nako, ang abdo mo talaga ay parang oso at leopardo. Matapos mapatay si Shane Hamilton, tila hindi nasiyahan ang binata at ibinaling ang nakatagong kahon ng armas kay Julius Reed. "Ikaw na bastardo mula sa ika-9 na ruta, maglakas loob kang guluhin ako." Hindi lang siya, kundi pati na rin ang mga alipors mula sa 7th route na nakatutok ang kanilang mga nakatagong kahon ng armas sa 2 taong nasa ilalim ng karatula ng Rat Town. "Gawin mo silang bahay pukyutan." Masakit na pinunasan ng binata ang kanyang noo gamit ang kanyang manggas, at ang kanyang puting suot ay agad na nabahiran ng sariwang dugo. Tway! Dumura siya ng dugo sa lupa. Mabuti na lang at maganda ang kalidad ng kotse, at ang bahagi ng banggaan ni Shane Hamilton ay nasa harap. Kung hindi, tapos na sana siya. Sandali lang. Biglang nagsalita si Julius Reed at hinubad ang jade pendant sa kanyang baywang. "Kilala mo ba ito?" Pinaikit ng binata ang kanyang mga mata, nagtatanong ng may paghihinala, "Jade na may 9 na disenyo." Tama, walang pakialam na nagsalita si Julius Reed, "Dahil kilala mo ang jade na ito, dapat alam mo rin ang pagkakakilanlan ko." Hindi nakakapagtaka, pang-iinis na sabi ng binata, "Kaya pala ampon ka ni Hagan Marsh, iniisip ko kung ano ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na maglakad-lakad sa mga kalye ng Rat Town na parang pag-aari mo ang lugar na ito." Pagkasabi nito, biglang nagbago ang tono niya, "Pero kahit ampon ka ni Hagan Marsh, dahil inilagay mo ako sa ganitong kalagayan, kailangan mo pa ring mamatay. Patayin mo sila para sa akin." Sa huli, nanginginig na kumuha ang binata ng sigarilyo mula sa bulsa ng kanyang dibdib at isinilid ito sa kanyang bibig. Pagkatapos, iniluwa niya ito sa lupa. May tabako siya pero walang apoy. Si Shane Hamilton ang nasunugan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 1337, Pagsalakay. Bahagyang humajejek si Julius Reed, kinurot ang pulang sinulid at sinimulang igalaw ang siyam na guhit na jade sa kanyang kamay. Huwag mo man lang pakitaan ng mukha si Commander Marsh. Dahil nakilala na ng kabilang panig ang siyam na guhit na jade na ito at nang ahas pa ring saktan ng husto ang Shadow Warrior, nangangahulugan ito na hindi sapat ang taas ng katayuan ni Delaney. Tunay nga, ang binata na nakasuot ng puting suit ay sumanghal ng may paghamak, dumura ng madugong laway sa lupa, at nagmura, "Bata, sa pinakamabuti ay ampun ka ni Hagan Marsh, ako ang lehitimong anak ng commander ng ikapitong ruta. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para maihambing sa akin?" May paghamak niyang sabi, "Gusto kong makita kung maglalakas loob si Hagan Marsh na pumunta sa ikapitong ruta para panagutin ako para sa kapakanan mo." Ganoon ba? Dahan-daang hinugot ni Julius Reed ang bakal na kutsilyo mula sa kanyang baywang at humakbang patungo sa binata na nakaputi. "Patayin mo siya." Nang makitang bumunot ng sandata ang kalaban, agad na umatras ang binata na nakaputi. Swoosh! Sus Mariosep, may nagbukas ng nakatagong kahon ng armas. Ang malalakas na pana ay lumipad palabas halos sa isang kisap mata. Pero para kay Julius Reed, napakabagal nito. Kumalabog. Sa isang hagod ng kanyang bakal na kutsilyo, ang mga pana ay bumangga sa talam, na nagdulot ng mga kislap. Gayunpaman, ang malakas na impact ay talagang nagpabalik sa mga pana. Puchi! Isang alipors mula sa 7th route ang masyadong mabagal para umiwas at direktang nataman ng bala sa ulo. Bumaril. Nang makitang patay na ang kanilang kasama, mabilis na itinaas ng mga alipors na iyon ang bunganga ng kanilang mga nakatagong kahon ng armas. Humahajejek. Kasabay nito, ang bakal na kutsilyo sa kamay ni Julius Reed ay nagsimulang umikot na parang pamaypay, nang mas mabilis. Swoosh! Sus Mariosep, buong lakas siyang sumulong, habang umiikot ang mahabang kutsilyo. Ang mga sibat na tumama rito ay nagtulak sa mahabang talam na lumihis sa direksyon nito, na kalaunan ay nawala ng momentum at balanse, at kasabay ng isang kalat, ay bumagsak ito sa lupa. Gayunpaman, isang itim na figure ang bumaba na parang multo. Swoosh! 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 Mga agos ng itim na usok, parang maliksi na ahas, ang gumala sa lahat ng dako, at saan man sila magpunta, ang mga alipors na nakaputi ay nagsimulang masunog. Napuno ng mga iyakan ng kalungkutan ang bukid. Mga sigawan at panaghoy ang nagpawis ng malamig sa nakasuot na binata. Sa loob ng kalahating minuto, isang grupo ng mga nabubuhay na tao ang naging abo at nagkalat sa lupa. Isang malakas na hangin ang umihip, at nawala sila ng walang bakas. Magandang batang Panginoon. Humakbang si Julius Reed patungo sa panganay na anak ng commander ng ikapitong ruta. "Huwag. Tayong lahat mula sa ikasyam na ruta ay magkakapatid, hindi na kailangan ng hampas." Hinampos siya ni Julius Reed sa lupa gamit ang isang palad. "Sino ang kapatid mo? Karapat-dapat ka ba?" "Hindi ako karapat-dapat." Napahiga ang binata sa lupa, ang kanyang mga binti ay tuluyang naubusan ng lakas. Halos mabasag na ang mga buto niya sa pagkahulog pa lang sa kotse, at ngayon, matapos bugbugin, halos maiyak na ang binata. Kailan pa siya napahiya ng ganito simula nang ipanganak siya? "Lumuhad ka, tawagin mo si Commander Marsh na lolo." Inilabas ni Julius Reed ang kanyang telepono at binuksan ang kamera. Pinadaan niya ang tingin sa malayo. "Ito." Ngumiti ang binata habang umiiyak, malapit nang makipagtalo. Hampas. May isa pang palad na umikot. Tinakpan niya ang bibig niya gamit ang kamay niya, at nabunot ang isang ngipin niya. "Magsalita ka pa ng kalokohan, at pupugutan ko ng ulo yan." Yumuko si Julius Reed, ang kamera ay nakaharap ng direkta sa mukha ng binata. "Teka, paano kung banibiro lang kita?" "Hindi, sasabihin ko na." Lumuhad ang binata at nagmakaawa, habang walang tigil sa pag-iyak. Ang sakit talaga. Sumasakit ang puso niya, pati na rin ang katawan niya. Ang sarili niyang mga alipors, paano sila naging walang silbi? "Lolo Hagan Marsh, pakiusap iligtas po ninyo ang buhay ko." Lumuhad siya sa lupa, habang umiiyak ng mapait. "Hagan Marsh, sino siya para sa iyo?" Malakas na tanong ni Julius Reed. Lolo ko po siya." Nagmamadaling sigaw ng binata, natatakot na baka masyadong mabagal ang pag-iisip niya. "At ang commander ng ikapitong ruta?" Tanong muli ni Julius Reed.
Sandaling nag-atubili ang binata, ngunit nang makita niya ang nakamamatay na tingin sa mga mata ng binata, mabilis siyang sumigaw, "Tay! Ang commander ng ikapitong ruta ay ang aking tatay." Napakagaling. Tumayo si Julius Reed at itinutok ang kamera sa marka ng Rat Town. Pagkatapos ay pinatay niya ang telepono. "Tara na, balik na tayo sa ginagawa mo." Ikinumpas niya ang kamay niya at nagpatuloy sa paglalakad kasama si Lillian Thompson. "Hindi mo ako papatayin." Tuwang-tuwa ang binata. Tumayo siya at nagsimulang tumakbo para iligtas ang sarili niyang buhay. Sa takot na kung babagal siya kahit kaunti, baka magbago ang isip ng kabilang panig at kitilin ang kanyang buhay. "Shadow Master, napakatapang ng taong ito, nang ahas pa siyang saktan ka. Hindi mo ba siya papatayin?" Pinagmasdan ni Lillian Thompson ang papa-atres na figure ng bata, ang kanyang mga mata ay puno ng nagyayelong lamig. Mas makabuluhan ang kanyang pagiging buhay kaysa sa kanyang kamatayan. Dinampot ni Julius Reed ang bakal na kutsilyo mula sa lupa, at maingat itong sinuri. May mga kaunting gasgas lang sa talam. Magandang kutsilyo. Kahit na ito ay isang karaniwang talam, ang kalidad ay hindi naman masama, na angkop para sa katayuan ni Delaney. Isinukbit niya ang kutsilyo, binasag ang bintana ng isang kotseng nakaparada sa tabi ng kalsada, sumakay sa isang sedan, at, hinayla si Lillian Thompson, ay nagtungo sa daga. Kasabay nito, ang video ay kumalat na ng malawakan sa loob ng swimming city. Kahit madilim at walang batas ang lugar na ito, mas advanced pa ang teknolohiya rito kaysa sa labas. Sa loob lamang ng 5 minuto, natapos na ni Xander Cook, ang commander na nagpupulong sa lungsod, ang panonood ng video. Kumabog, kumabog, kumabog. Lungsod ng Langoyan, sentro ng komperensya ng Shengshi Huating. Sa labas ng isang silid panood. Umalangaw-ngaw ang malakas na katok. "Pumasok ka." Bumangon si Xander Cook mula sa kama habang ang ilang babaeng nakahiga sa tabi niya ay nagmamadaling bumangon at binihisan ang lalaking puno ng peklat. "Commander, ang anak mo sa bayan ng daga." Isang lalaking nakaputi ang pumasok mula sa labas, at nagsimulang magsalita ng may pag-aalala pagpasok pa lamang niya. "Nakita ko na," single ni Xander Cook, habang nagbibihis na may maitim na mukha na parang bakal, "Sus Mariosep. Sinasamantala ng mga walang hiya mula sa 7th Route ang negosyo ko sa Rat Town. Pero may utak naman ang Hagan Marsh, kung may nangyari sa anak ko, bubuwagan ko ang 7th Route niya. Kaya, tungkol sa bagay na ito, nagsalita ang bagong dating, humihingi ng mga tagubilin. Tara na, sumunod tayo sa akin sa taas para makausap si Hagan Marsh. Gusto kong makita kung gaano talaga siya kagaling." Pagkatapos magsalita, kinuha ni Xander Cook ang kanyang sombrero at isinuot ito sa kanyang ulo. Sinukbit din niya ang kanyang nakatagong kahon ng armas sa kanyang baywang at lumabas ng silid na may nakamamatay na aura. Kuwit, kung ikukumpara sa Rat Town, ang Cow Town ay parang pagkakaiba sa pagitan ng isang modernong lungsod at kanayunan. Kung pag-uusapan ang lawak ng lupain, ang Cow Town ay 3 beses na mas malaki kaysa sa Rat Town. Pero hindi naman ganoon kaganda ang lokasyon nito. Sa silangan ay ang Rat Town, sa kanluran ay ang Swimming City. Isang malaking bundok ang nasa timog, at ang dagat naman ay nasa hilaga. Kung isa lamang itong ordinaryong dagat, kahit papaano ay posible nang magtayo ng daungan at kumita ng pera. Pero ang dagat ay 10 metro ang layo mula sa Cow Town. Para diretsyong sabihin, isa itong bangin. Pagkatapos ay darating ang dagat. Maaaring gumana ang pagpapakamatay sa pamamagitan ng pagsisid, ngunit ang pagbangon mula sa pag-akyat pabalik ay mas mahirap kaysa sa pag-akyat sa langit. Bukod dito, ang Swimming City ay may 8 gate. Ang pinakamalapit na Cow Town ay iyong palaging sarado. Tulad ng Rat Town, kahit papaano ay maaaring magpahinga ang mga tagalabas sa labas ng mga pader ng lungsod. Sa Cow Town, wala talagang saysay ang pagpunta rito. Maluwag ngunit kakaunti ang tao, ang pinakamahusay na naglalarawan sa lugar na ito. Ang buong Cow Town ay isang ganap na modernong bukid. At ganap itong bagay sa pangalang baka. Pagsasaka. Pagdating ng sasakyan sa pasukan ng Cow Town, agad itong inihinto. Hindi tulad ng Rat Town, halos walang mga tagalabas dito. Kaya sobrang istrikto ng mga gwardya rito. Pakipakita naman ang mga ID ninyo.
Isang lalaking nakasuot ng dayami na kapote ang lumapit sa bintana ng kotse at kinatok ang salamin gamit ang kanyang nakatagong kahon ng armas. Oy, Sus Mariosep! Isang marahas na pagtulak sa pinto ng kotse ang naging tugon niya. Natisod ang lalaking may kapote na gawa sa dayami, hindi man lang nakatayo ng maayos noon. Nakita niya ang katawan nito. Ito ang huling larawang nakita niya bago siya namatay. Tapos, may ulong-gamulong sa lupa. Isang nanghihimasok ang buhay. Mabilis na nagtipon ang mga gwardya sa pasukan ng Cowtown. Nakaharap sa 12 ng mga nakatagong kahon ng armas, lumabas si Julius Reed ng kotse at dahan-daang ibinunyag ang jade pendant sa kanyang baywang. Ikinumpas niya ang kanyang kamay patungo sa mga taong iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1338, Ubas. Teka, nang makita ang jade pendant, isa sa mga katiwala ang dali-daling nagtaas ng kanyang kamay, dahilan para mapahinto ang mga gwardya. Pagkatapos, habang nakakuyom ang mga kamay at nakayuko, ibinaba niya ang kanyang katawan sa anggulong 90 degree, hindi alam ng nasasakupan na si General Wilson pala iyon. Patawarin mo po ang pagkakasala na ito, General. Ibang-iba na ang tono niya kumpara kanina. Magalang, na may bahid ng takot. Hindi nagsalita si Julius Reed, at imposible ring magawa niya iyon. Wala roon si Gabriel Abernathy, at kung wala siya, walang paraan para gayahin niya ang boses ng malaking balbas na si Delaney. Siya ay isang sibilisadong tao, samantalang ang bastos na si Delaney ay lampas na sa kaalaman. Kung hindi niya ito matutunan, mas mabuti pang huwag na lang siyang magsalita. Matapos itabi ang jade pendant, dumiretso si Julius Reed patungong Swimming City kasama si Lillian Thompson. General Wilson, noong lumabas ka, may kasama kang mahigit 12 kapatid na lalaki, ano ito? Medyo naguluhan ang katiwala sa pintuan. Umalis si Delaney kasama ang mahigit 12 may kakayahang lalaki, bakit isa na lang ang natitirang katulong? At tila ang laki ng katawan ng katulong na ito. Oy, Sus Mariosep! Binunot ni Julius Reed ang kanyang kutsilyong bakal at pinugutan ng ulo ang katiwala. Hindi man lang namalaya ng kawawang katiwala ang nangyayari bago siya binawian ng buhay sa isang casual na pagsisiyasat. Minsan, ang kutsilyong bakal talaga ang pinakamagandang solusyon. Tunay nga, mabilis na tumalikod ang mga gwardya, hindi nang ahas na tumingin sa kanilang dalawa. Malawak ang Swimming City. Kakaunti ang tao sa malalapad na kalsada. Pinili ni Julius Reed na huwag magmaneho, ang kotse ay naiwan na lang sa pasukan. Dahil kahit magmaneho pa sila, hindi nila mahahanap ang daan, mas mainam na magmasid habang naglalakad. Sa daan, maraming tao mula sa ika-9 na ruta ang nagpapatrolya, ngunit wala ni isa sa kanila ang naghinala nang makita ang dalawa. Santa Ginoo, kung patuloy tayong magpapagalagala, natatakot akong maliga tayo, bulong ni Lillian Thompson. Ang tanaw sa unahan ay mga walang laman na kalye at mga kalat-kalat na gusali. Sa mas malayong tingin, may mga bukirin. Kung tungkol naman sa mga itinanam sa mga sakahan. Pinaikit ni Julius Reed ang kanyang mga mata. Tara, tingnan natin. Tila may natuklasan siya at mabilis na nagtungo sa lokasyon ng bukid. Hindi na nang ahas pang magtanong si Lillian Thompson at maingat na sumunod sa kanya. Ito ang pangunahing himpilan ng ika-9 na ruta, hindi madaling malutas ang problema rito. Hindi siya natatakot sa gulo, pero wala rin siyang hangad na maakit ito. Nakakapagod ang mga laban. Mas nakaka-relax pa lalo na't nasiyahan sa tanawin. Ang bukid ay 1 kilometro ang layo mula sa kalye at natamnan ng malalagang lunti ang halaman. Sa isang tingin, para silang mga ordinaryong pananim. Pero pamilyar ang amoy na tumatagos sa hangin. Binilisan ni Julius Reed ang kanyang mga hakbang habang pinag-iisipan ang mga posibilidad. Natakbo niya ang 1 kilometro sa loob ng 2 minuto at nakarating sa gilid ng bukid. Iba ang realidad sa unang anyo. Sa paligid ng bukid ay may pinong alambreng lambat na lubos na bumabalot dito. At sa bawat 500 metro, may isang maliit na bahay. Para saan ito? Nang makita si Julius Reed na nakatayo sa harap ng bakod, agad na lumabas ang ilang gwardya mula sa maliit na bahay. Ang mga taong ito ay walang armas, walang dalang anumang armas. Saang grupo kayo galing? Sigaw ng isa sa kanila. Halos walang alinlangan na sino mang nasa Swimming City ay mula sa ika-9 na ruta.
Isa pa, ang lalaki ay nakasuot ng damit pang ika-9 na ruta, malamang isa siyang bagong usbong na tao. Ilang saway lang, at dapat ay tapos na ito. Hindi nagsalita si Julius Reed ngunit itinapat ang token sa kanyang baywang at itinuro ang patungo sa bukid. General Wilson. Nang makita ang token, ilang mga alipors ng 9th route ang agad na nagpakita ng lubos na paggalang. General Wilson, gusto mo bang pumasok? Tanong ng nangungunang tauhan. Tumanggaw si Julius Reed. Nagtinginan ang mga alipors sa isa't isa, lahat ay nakakaramdam ng labis na pagtataka. Karaniwan, nagsisimula ng magmura si Delaney ngayon. Bakit ba ang bait at tahimik niya ngayon? Hindi komportable ang lalamunan ni General Wilson, at hindi siya makapagsalita. Lumapit si Lillian Thompson, gamit ang boses ng isang lalaki para magpaliwanag. Nabuhay siya ng mahigit 100 taon, at kaya pa rin niyang baguhin ang tono ng kanyang boses. Lumalabas na sumasakit ang lalamunan ni General Wilson, pero Ginoo, hindi naman talaga kayo mahilig magsuot ng ganitong uri ng sombrero. Hindi binuksan ng alipors ang pinto, sa halip, nag-aalangan siyang nagtanong. Sinenyasan siya ni Julius Reed gamit ang isang kurba ng daliri. Ano ang iyong mga utos, General? Yumoko ang nagtanong, habang inililibot ang tingin sa paligid. Mula sa kanyang anggulo, malinaw niyang nakita ang mukha ni Julius Reed, habang ang iba ay tanging anino lamang sa likuran ang nakikita. Dahan-daang itinaas ni Julius Reed ang gasa mula sa sombrero, at inilantad ang mukha sa ilalim. Nang makita ang totoong mukha, hindi na nagkaroon ng pagkakataon ang tulisan na sumigaw. Puta, nahiwa na ang mahabang kutsilyo. Mas mabilis kang mamamatay kung mas marami kang alam. Iyan ang katotohanan. Bilis, buksan ninyo ang mga gate para kay General Wilson. Nang inig ang nakaligtas, basang-basa ng malamig na pawis ang ulo. Dali-daling kinuha ng isa sa kanila ang isang remote control at marahang idiniin ito sa bakod na alambre. Mag-click. Unti-unting lumitaw ang isang bitek. Ang lambat na bakal, na orihinal na konektado, ay nakakagulat na nahati sa dalawang bahagi, na nagbigay daan para sa isang landas. Yumuko si Julius Reed, pinunasan ang mantsa ng dugo sa bangkay, at ibinaon ang kanyang kutsilyo sa loob. Pagkatapos, naglakad siya patungo sa bukid. Habang pinagmamasdan niyang mabuti, ang kanyang mga kamay ay hindi mapigil ang nakakuyom. Ang bagay na ito, halos kamukha ng isang halaman. Huminto rin si Lillian Thompson, at tumingin kay Julius Reed. Malinaw ang kanyang kahulugan. Pareho silang may napansing kakaiba. Iniunat ni Julius Reed ang kanyang kamay, marahang hinaplos ang mga baging na umiikot sa mga kawayan, pagkatapos ay bigla niya itong hinayla. Bigla, isang berdeng baging ang natanggal, at ang nabasag nitong bahagi ay tumutulo ng puting likido. Hinawakan ito ni Julius Reed gamit ang kanyang mga daliri. Saka inamoy-amoy ito sa ilong niya. Sa wakas, natikman niya ito ng bahagya. Ganoon din ang ginawa ni Lillian Thompson. Pagkatapos matikman, ang kanyang mukha ay may hindi maipaliwanag na pagkagulat. Tulad ng inaasahan, inihagis ni Julius Reed ang kalahati ng baging sa lupa at nagpatuloy sa paglalakad papasok. Saan man mapunta ang kanyang tingin, natatakpan ito ng mga berdeng baging. Nakapalibot sa kawayan, patuloy na lumalaki. Kumatok. Marahang tinapik ng mga paa ni Julius Reed, at siya ay tumalon, lumapag sa isang kawayan. Sa aking paglingon, ang luntiang lupain ay nakababahalang napakalawak. Oy, Sus Mariosep, bumalik siya sa daan, habang bumubulong, sa tingin ko alam ko na kung bakit pumunta rito si Isabella Worm. Nahulaan ko rin. Pagkarinig sa pangalang ito, hindi sinasadyang naikuyom ni Lillian Thompson ang kanyang mga kamao. Banal na guro, hindi ka pa rin naniniwala na pinagtaksilan kanya. Halo-halo ang galit at hinanakit sa tono ng pananalita ni Lillian Thompson. Bago ko makita ang ebidensya, hindi ako madaling maghinala ng kahit sino. Tinitigan ni Julius Reed ang luntiang mga baging sa harap niya, habang nakangiti, hanapin natin ang sagot saglit, para makita kung ito nga ba ang gawa ni Isabella Worm. Bagamat may kutob ako, malamang na siya ang salarin. Walang iba kundi siya, malamig na sabi ni Lillian Thompson. Ang baging na ito ay tinawag na ubas na umaabot sa langit. Isang bihirang uri ng berdeng baging. Bagamat bihira, hindi ba't ang buong lugar na ito ay nalinang? Gayunpaman,
Ang puno na ito na umaabot sa langit ay may ibang pagkakakilanlan. Ito ay isang malayong kamag-anak ng isang patay na halaman. Hindi masyadong malayo, hindi rin masyadong malapit. Iyon ay, ang Blue Sea Green Vine. Isang kinakailangang sangkap para sa paggawa ng mga elixir na panghabang buhay. Dati, may formula ang Medicine King Valley, ngunit dahil kulang sila ng Blue Sea Green Vine, kinailangan nilang palitan ng dugo ng tao. At ang taglay ni Julius Reed sa DeMarco Mount ay naglaho na rin. Ang pagtatanim ng baging na abot langit hanggang sa abot ng mata ay nagsisilbi lamang sa iisang layunin. Para subukang palitan ito ng Blue Sea Green Vine. Tunay nga, ang misyon sa Swimming City ay mas masalimuot kaysa sa inaakala ko. Biglang lumingon si Julius Reed, tumingin sa direksyon kung saan sila nanggaling. Doon, ang alipores na nagpapasok sa kanila ay tila may kinakausap na isang lalaking tila may mataas na posisyon. At ang lalaki, nang maramdaman ang tingin ni Julius Reed, ay itinaas ng diretso ang kanyang ulo. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1339, Bagbog. Nakakatakot ang pagdating, bulong ni Julius Reed sa apat na salitang ito, ngunit walang bahid ng tensyon sa kanyang boses. Ang kasuotan ng lalaking nasa harap niya ay ibang-iba sa kasuotan ng mga karaniwang tulisan ng 9th Street. Mula sa medyo malayo, hindi niya lubos na maaninag ang hitsura ng lalaki o ang mga detalye ng kanyang kasuotan. Gayunpaman, malabo kaya niyang makita ang isang jade pendant sa baywang ng lalaki. Maaari kayang ang lalaking nakamasid mula sa malayo ay ang ampon din ni Hagan Marsh. Kung tungkol naman sa iba't ibang bagay sa 9th Street, wala talaga siyang masyadong alam tungkol sa mga iyon. Kung may gulo mamaya, papatayin kita, at mauna kang umalis, humakbang si Lillian Thompson, pamwesto sa harap ni Julius Reed. Kalokohan naman. Hinawakan ni Julius Reed ang balikat niya at hinayla pabalik si Lillian Thompson, kailan pa nagtago si Julius Reed sa likod ng isang babae. Hindi pa dati, at lalong hindi ngayon. Pagkasabi nito, marahan siyang naglakad patungo sa gate ng bakod na dekuryente. Parating lunti ang puno ng ubas. Ang malawakang pagtatanim ng halamang ito sa bayan ng Niu ay tiyak na may malapit na kaugnayan sa Isabella Worm. Ngunit ang ideya ng pagpapalit ng Blue Sea Green Vine ng Evergreen Vine ay lubos na imposible. Kahit na itinuturing silang malapit na kamag-anak. Habang nalanghap ang amoy ng Evergreen Vine, nadama ni Julius Reed na hindi nasayang ang kanyang paglalakbay sa Swimming City. Ang mga potensyal na pakinabang, tiyak, ay higit pa rito. Nang makita si Julius Reed na naglalakad palapit sa kanya, itinigil ng pambihirang lalaking nakadamit dayami ang kanyang mga kilos at pakikipag-usap, at matamang nakatitig. Ang mga tauhan niya sa likuran ay nakakuyom ang mga kamay sa kanilang mga armas, tila nagtatanggol. Panginoon ko, mag-ingat po kayo, bulong ni Lillian Thompson. Ito ang Newtown, ang pangunahing himpilan ng 9th Street. Madaling mabubunyag ang kanilang mga bakas ng isang tunggalian. Kung malaman ni Isabella Worm na nasa Swimming City sila, baka matakot ang ahas sa damuhan. Sila ang dapat mag-ingat, hindi pa rin nagmamadali si Julius Reed, dahan-daang naglakad papunta sa pasukan. Habang dumadaan sa bakod na alambre, nakasalubong niya ang lalaking nakadamit dayami na may marangal na katayuan. Ngunit dahil pinaghihiwalay ng itim na belo, hindi malinaw na nakita ng dalawa ang mukha ng isa't isa. Delaney, bakit ka naging pipi pagkatapos ng lahat ng panahong ito? Unang binasag ng lalaki ang katahimikan. Tinanggal niya ang sombrerong kawayan sa kanyang ulo, at inilantad ang isang mukha na puno ng mga peklat. Noon lang napansin ni Julius Reed na may mali. Bagamat nakasuot ng damit na dayami ang lalaki, ang mga sinulid sa damit ay ginto naman talaga. At sa kanyang sombrerong kawayan, may ilang kumikinang na diamante. Ang mga materyales ay mas nakahihigit kaysa sa mga isinusuot ng mga karaniwang tao. Tumingin ng malapitan si Julius Reed. Aba, gagawin ko to. Ang damit na gawa sa dayami, sa hindi inaasahan, ay may hanay ng mga piraso ng jade sa baywang. Pero hindi ba't ang jade burial suit ay para sa mga patay? Isang lalaking buhay na buhay, bakit pa magsusuot ng longevity suit? Hindi dapat katakutan ang mga nouveau-riche. Pagdating sa luho, hindi pa natatalo si Julius Reed kahit kanino.
Pero hindi naman dapat maging ganoon kawalang edukado ang isang tao para isuot ang damit ng patay sa harap ng buhay, hindi ba? Kuya Delaney, kinakausap kita. Tila naiinip ang lalaki, bahagyang nakasimangot at nagtanong, ano? Tunay ka bang naging pipi? Ang kanyang mga mata ay mahigpit na nakatuon sa mukha ni Julius Reed, na parang sinusubukang makita sa kabila ng belo at makilala ang tunay na mukha sa ilalim ng sombrerong kawayan. Ang mga alipores sa paligid niya ay halatang tensyonado, ang kanilang mga titig ay nakatuon din kay Julius Reed. Ngunit hindi nagsalita si Julius Reed, sa halip, ang kanyang mga mata ay bumagsak sa palamuting jade na nakasabit sa baywang ng lalaki. Jade na may 9 na ranggo. Mukhang halos kapareho ito ng kay Delaney, ngunit may pagkakaiba. Ang jade pendant ni Delaney ay may nakaukit na numero, 7. Ang nauna sa kanya ay may hawak na numero 4. Ayon sa sinaunang hirarkiya, ang katayuan ng lalaki sa loob ng 9th Street ay maaaring mas mataas kaysa sa kay Delaney. Sa kasong ito, ang pendant na jade ay walang silbi. Tingnan ko, nagdilim ang tingin ng lalaki, at kumilos siya para tanggalin ang sombrerong kawayan sa ulo ni Julius Reed. Bigla, ngunit mabilis na nasalo ng kamay ni Julius Reed ang palso ng lalaki sa ere. Sa pamamagitan ng isang malakas na pagtulak, natisod niya ang lalaki. George 4. Nagmadaling ainal-alayan ng mga alipores ang lalaki, ang kanilang mga mata ay puno ng puot. Hindi namamalayang lumapit din si Lillian Thompson, nakatayo sa kaliwa ni Julius Reed, gustong tumulong. Kapag nagkaroon ng away, tiyak na magiging problema ito. Ito ang Bulltown, kung tutuusin. Ang pagsisimula ng isang tunggalian ang pinaka-hindi epektibong solusyon. Delaney. Ang mukha ng lalaking nagngangalang George 4 ay agad na namutla. Lumayas ka. Galit niyang itinulak palayo ang sarili niyang mga tauhan, itinuro si Julius Reed, at isinumpa, ikaw na batang walang hiya, hindi mo ako tinatawag na Brother 4, pero ngayon ay naglakas loob ka pang itulak ako sa publiko. Pero hindi man lang siya pinansin ni Julius Reed at tumalikod na para maglakad palayo. Tumigil ka dyan. Galit na sigaw ng lalaki, sabay talon pasulong gamit ang kanang kamay na inaabot ang balikat ni Julius Reed. Ang hindi pagpansin sa publiko ay isang dagok sa kanyang pride. Putok, array. Si George 4, sa lahat ng kanyang kaluwalhatian, ay sinuntok ng diretso sa mukha at natamba na parang pagong, habang nagpapakawala ng sunod-sunod na kaawa-awang sigaw. Napahawak siya sa ilong niya, habang walang tigil ang pag-agos ng dugo. Ang jade pendant sa kanyang baywang ay nabasag din sa ilang piraso. George 4. Sa daan na Bluestone, maraming alipores ang sumugod muli, ngunit muling naitaboy palayo. Lumayo ka. Kailangan ko siyang turuan ng leksyon ngayon. Pinunasan ni George 4 ang kanyang mukha gamit ang kanyang manggas, namumuong galit habang hinuhubad ang kanyang sable mula sa kanyang baywang, itinuro ang Papa Atreides na likod ni Julius Reed, Delaney. Ngayon kailangan kong tingnan kung sino ang mas magaling. Pagkatapos sabihin iyon, hawak niya ang sable gamit ang dalawang kamay, ang kanyang itim na sapatos na katad ay nakaapak sa Bluestone Road habang mabilis siyang papalapit kay Julius Reed. Putok, isa na namang tunog ng isang mabigat na bagay na bumagsak sa lupa. Tumalsik ang sable ni George 4 mula sa kanyang pagkakahawak, at siya ay napaupo sa lupa sa sakit. Bumangga ang kanyang mga buto sa asol na kalsadang bato na halos magiba. Sa pagkakataong ito, ang mga alipores ay tumigil, hindi nang ahas na lumapit. Mga basura kayo, hindi nyo man lang ako matulungang makatayo. Sigaw ni George 4, na ikinatakot ng mga tauhan na hindi na naglakas loob na magtagal pa, at agad na tinulungang makatayo ang anak ni Commander Marsh. Samantala, malayo na ang nalakad ni Julius Reed. Habulin ba natin siya? Tanong ng isang tao. Hindi ka kailanman naging kapantay ni 7th Master sa pisikal na aspeto, at ngayon ay tila. Sampal. Hindi natapos ng alipores ang sasabihin niya at sinampal siya sa bibig. Ikapitong guro. Sino mang maglakas loob na tawagin siyang ikapitong guro muli, tadteren kita. Ang bibig ni George 4 ay naging lila, at ang kanyang kanang mata ay namamaga at itim. Sundan mo agad ang dalawang yan, at iulat mo agad sa akin ang anumang galaw. Dumura siya ng duguan sa lupa, habang hirap na hirap siyang huminga. Hindi ba magkakaroon ng gulo? Nag-aalalang tanong ni Lillian Thompson. Ang pag-atake at pag-atake,
kung ipipilit ng lalaking iyon na pasabugan ang mga bagay-bagay, paano kaya ito matatapos? Nandito si Hagan Marsh para sa isang maiteng, ang iba ay depende kung sino ang may mas malakas na kamao. Ngayong nabugbog ko na ng husto ang batang iyon, malamang na hindi na tayo guluhin ng iba. Mabagal na naglakad si Julius Reed sa aspaltadong kalsada, pinagmamasdan ang Bulltown. Kakaunti ang mga gusali noong una siyang dumating sa bayan. Ngunit habang papalapit siya sa itim at aspaltadong kalsada, lalong sumisikip ang mga gusali. Ang istruktura ng mga pangunahing bayan sa paligid ng Swimming City ay medyo simple, pawang parisukat o itinayo sa magkabilang gilid ng isang pangunahing kalsada. Ang pagkakaroon ng ganitong maayos na kaayusan ay may mga bentahan noong panahon ng digmaan. Biglang dumami ang mga gwardya sa unahan, at maging ang mga sigawan at tili ng labanan ay narinig. Mag-ingat kayo habang papasok tayo sa kampo ng militar. Bumulong si Julius Reed ng isang paalala. Ang pangunahing kampo ng siyam na ruta ay hindi katulad ng labas, kapag nasa loob na, ang antas ng panganib ay tataas ng malaki. Ikapitong guro, napansin ng matalas na mata na gwardya ng gate ang jade pendant sa baywang ni Julius Reed at mabilis na nagbigay ng saludo. Medyo wala sa ugali si 7th Master ngayon, di ba? Pagkadaan ng dalawa, nagpalitan ng tingin ang mga gwardya ng gate, karaniwan, siguradong nagmumura at nagmumura siya. Pumasok na ba si Delaney? Habang mag-uusap na sana ang dalawang gwardya, biglang umalangaw-ngaw ang boses ni George IV. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1340, Panawagan para sa mga reinforcement. Ikaapat na guro, nang marinig ang boses, dalawang gwardya ang itinuwid ang kanilang mga katawan at magalang na yumuko. Ang nagsalita ay walang iba kundi si Jaeger IV. Nakapasok na ba si Delaney sa loob? Sa sandaling ito, nakasuot na si Jaeger IV nanograms sombrerong kawayan para itago ang mga peklat sa kanyang mukha. Kung hindi, gaano kaya kahihiyan ang may dudulot nito kung makikita ito ng mga gwardyang ito? Kung makakasalubong niya ang sinumang madaldal, at ipagkalat nila ang balita na binugbog siya, gugustuhin pa rin kaya ni Jaeger IV na makihalubilo sa Nine Roots. Kapag nawala na ang dignidad, hindi na madaling maibalik ang awtoridad. Kung sakaling ang Hagan Marsh ay magwakas ng wala sa oras sa loob ng 100 taon, o sa isang hindi inaasahang pagbabago ng mga pangyayari, sino ang makikipagkompetensya para sa posisyon ng pamumuno ng Nine Roots? Tumugon sa ikaapat na guro, ikapitong guro. Sampal. Humakbang si Jaeger IV at sinampal ang gwardya sa mukha. Tawagin mo si Delaney na 7th Master, hanggat gusto mo kapag wala ako, pero kung manggahas kang sabihin yan ng harapan, huwag mo akong sisihin sa pagkabigla. Puno ng galit ang tono niya, at lalo na't may pagkairita. Kung pag-uusapan ang kakayahan, bagamat malakas ang pangangatawan ni Delaney, wala siyang kapantay si Jaeger IV. Kung hindi sana naging ikapitong ampon na anak ni Hagan Marsh si Delaney. Ngunit ngayon, kakaiba ang mga bagay-bagay. Hindi man lang siya nagawang saktan ni Jaeger IV nang bugbugin siya hanggang sa sumakit at mahapdi ang katawan. Tugon kay 4th Master, ang nasample na gwardya, na may mukha ng paghihinagpis at napansing wala na roon si Delaney, ay nanginginig na nagsalita, si General Wilson, ay nagdala lang ng isang attendant sa kampo militar. Magaling, napakagaling, bahagyang sumangot si Jaeger IV. Para bang hindi mo tinahak ang daan patungo sa langit kundi padalos-dalos ka sa impyerno. Bakit ka pa pumunta sa kampo ng militar sa lahat ng dako? Dapat malaman ng isang tao na sa pagkawala ni Hagan Marsh, ang awtoridad sa puwersa ng Nine Roots ay ganap na nahuhulog sa mga kamay ni Nicholas Pendleton. Napagdesisyonan na ni Jaeger IV na iulat kay Nicholas Pendleton na may problema kay Delaney. Kapag personal nang nakialam si Nicholas Pendleton, hindi ba't ibubunyag ni Delaney ang tunay niyang kulay? Kung may maglalakas loob na magbunyag ng kahit ano kapag nagtanong ako tungkol sa mga pangyayari kay Delaney, huwag mo akong sisihin, ikaapat na guro, sa pagiging walang awa ko sa aking tugon. Bago umalis, buong bangis na nagbanta si Jaeger IV at saka naglakad patungo sa loob ng kampo militar. Ang tinatawag na kampo militar ay talagang isang kompleks ng mga gusali. Mga mag-agarang gusali. Matataas ang mga panlabas na pader na gawa sa pulang ladrilyo, na may mga bakod na alambreng tinak sa ibabaw. Sa pasukan,
mayroong isang itim na bakal na tarangkahan na binabantayan ng ilang lalaking nakasuot ng dayami na kapote. Sa pinakagitna ng gusali ay nakatayo ang isang palasyo, kumikinang sa ginto. Ang palasyo, na parisukat ang hugis, ay patong-patong na parang cake, na umaabot sa 7 palapag. Mas maliit ang bawat palapag kaysa sa nasa ilalim nito. Ang unang palapag ay may sukat na 30 metro ang haba at lapad, habang ang ika-7 palapag ay hindi hihigit sa 10 metro ang lapad. Sa palasyong ito karaniwang matatagpuan ang Hagan Marsh, kung saan ang unang 3 palapag ay nagsisilbing mga lugar ng opisina. Simula sa ika-4 na palapag, ito ay nagiging pribadong hardin ng pinunong ito ng siyam na ruta. Tingnan mo, ano ang kamukha nito? Itinuro ni Julius Reed ang kumikinang na palasyo sa gitna. Lahat ng nakapalibot na gusali ay may berdeng disenyo, ngunit ang isang ito ay kapansin-pansin, kumikinang sa ginto. Malamang, dito nakatira ang commander ng siyam na ruta. Si Lillian Thompson, taglay ang pambihirang katalinuhan, ay sumulyap sa heometrikong pagkakalagay ng mga gusali at nahulaan ang halos kabuuan nito. Mga taong ito ng siyam na ruta, hindi ko talaga alam ang sasabihin. Tumingin si Julius Reed sa palasyo at nagbiro, ang huling beses na nakakita ako ng katulad na istruktura ay ang mga piramide ng Ehipto. Gayunpaman, doon naninirahan ang mga patay. Si Hagan Marsh ay nakatira sa isang piramide, at ang kanyang mga ampon na anak ay nakasuot ng mga jade pendants na may gininto ang gilid. Hindi rin napigilan ni Lillian Thompson na mapangiti, tunay nga, parang ama, parang anak, lahat sila ay kabilang sa iisang pamilya. Ang kanilang dalawa na naglalakad sa looban ay natural na nakakuha ng atensyon ng iba. Kabanalan, ang walang patutunguhang paggala-gala ay hindi solusyon, sabi ni Lillian Thompson, na medyo hindi mapakali sa ilalim ng kakaibang mga titig ng mga nakapaligid sa kanila. Marahil ang pagkabalisa ng pagkakaroon ng konsensyang na konsensya. Ang paglalakad ng walang patutunguhan ay tiyak na hindi ang solusyon, sabi ni Julius Reed, habang huminto at tumingin sa paligid. Bukod sa kumikinang na malaking bulwagan sa gitna, ang iba pang mga gusali ay halos hindi mapagiba sa isa't isa. Lahat sila ay maliliit na gusali na kulay maitim na berde. Mahirap paghiwalayin ang isang lugar mula sa isa pa. Kung hindi ako babalik sa kwarto ni Delaney sa lalong madaling panahon, natatakot akong maghinala ako, nag-aalalang sabi ni Lillian Thompson. Pero paano ito mahahanap? Sa pagtingin sa paligid, halos magkakapareho ang hitsura ng mga kwarto. Nakanumero lang ang mga ito, walang pangalan ng mga nakatira. Ang padalos-dalos na pagtatanong ay tiyak na magbibigay ng talo sa laro. Simple, nang halos mawalan na ng malay si Lillian Thompson, bumulong si Julius Reed sa tainga niya, at agad na nagliwanag sa tuwa ang mukha niya. Halika nga rito, tawag niya sa isang alipors na naglilipat ng ilang gamit. Ako. Lumingalinga ang alipors sa paligid at, nang makitang walang ibang tao, lumapit sa kanya. Ika-7 guro, nang makita ang jade pendant sa baywang ni Julius Reed, nagmadali siyang masiglang nagsalita, 7th Master, may maitutulong ba ako sa iyo? Hindi ka nakilala ng aking kawawang mga mata. Kamakailan lang ay lumabas si 7th Master at sumakit ang lalamunan niya, at nakakainis para sa kanya ang magsalita, sabi ni Lillian Thompson. Hawak ang bakal na kutsilyo na nakasabit sa baywang ni Julius Reed at iniabot ito sa alipors, dalhin mo ito sa kwarto ni 7th Master. Gusto ni 7th Master na maglakad-lakad at babalik ako mamaya. Oo naman. Kinuha ng alipors ang kutsilyong bakal at nakangiting nagtanong, mayroon ka pa bang kailangan, ika-7 guro? Walang imak si Julius Reed kundi ikinumpas ang kamay, senyales na umalis na siya. Agad-agad. Lumingon ang alipors at maingat na itinaas ang kutsilyong bakal, naglakad patungo sa loob. Mabilis na sumunod si Lillian Thompson, gustong makita kung saang kwarto nga ba tumutuloy si Delaney. Maya-maya pa, dahan-dahan siyang umatras at bumulong sa tainga ni Julius Reed, nasa pinakadulo, isang maliit na gusali na may numerong 007. Pero may problema, wala tayong kandado. Nandito na ang kandado. Tinapik ni Julius Reed ang jade pendant sa kanyang baywang at iminuwestre gamit ang kanyang kamay, pumasok tayo sa loob para magtago sandali, kapag dumilim na, maaari nating imbestigahan ang sekreto ng evergreen vine na itinanam sa 9th path. Ito ba ang kandado? Nagulat si Lillian Thompson, hindi ba't jade pendant ito?
Tingnan mo. Itinuro ni Julius Reed ang kalapit. Makikita ang isang Alipors na may hawak na token sa isang pinto. Agad na bumukas ang pinto. Gaya ng inaasahan, nang marating ng dalawa ang pintuan ng maliit na gusaling tinutuluyan ni Delaney, nadatnan nila ang Alipors na naghihintay sa harap ng pinto dala ang kutsilyong bakal. Ikapitong guro, nakalimutan kong hingin sa iyo ang susi. Nag-aalala ako sa mga gamit mo, kaya naghintay ako rito, magalang na sabi ng Alipors. Tumango si Julius Reed at ikinumpas ang kanyang kamay. Kung may kailangan ka, utusan mo lang ako. Ikapitong guro, iniabot ng tulisan ang bakal na kutsilyo kay Lillian Thompson at pagkatapos ay mabilis na umalis na parang usok. Mag-click. Nang sandaling dumampi ang jade pendant sa door control, bumukas agad ang pinto. May pumasok na grupo ng mga babae. Ang mga babaeng nakasuot ng manipis na damit ay tumingin sa kanila ng may gulat na ekspresyon. Kuwit. Ang kampo ng ikasyam na landas, ang gininto ang gusali. Ikatlong palapag. Kumabog. Tuloy. Si Nicholas Pendleton, na nagbabasa ng mga dokumento sa kanyang opisina, ay casual na nagsalita, magsalita ka kung may sasabihin ka. Kuya, ako ito. Pagpasok ni Geographer sa silid, hinubad niya ang kanyang sombrero, at ipinakita ang namamagang mukha. Nako, pang-apat na kapatid, sino ang may gawa nito sa iyo? Nahulog ang ballpen mula sa kamay ni Nicholas Pendleton. Mabilis siyang tumayo, lumapit kay Geographer, at sinuri ito, habang nagsalita ng may bahid ng pagkadismaya, sino ang matapang? Para mangasar sa iyo, ikaapat na kapatid. Kuya, maliit na isyo lang ang mabugbog. Kung may mga hindi ka nais-nais na nilalang na makakapasok sa ating ninth path, malaking sako na iyon. Matuwid na sabi ni Geographer. Sino? Pinaikit ni Nicholas Pendleton ang kanyang mga mata.